Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1123-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang isang mapagmasid na tao ay masasabing si Alvin ang pinuno sa kanilang tatlo sa isang sulyap lamang. Sa makatuwid, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nag-claim na nagbebenta ng mga boarding token ay itinoon ang kanyang atensyon kay Alvin at sinubukang ibenta sa kanya ang 3 boarding token sa kanyang mga kamay. Mga token ng boarding. Nagtaas ng kilay si Alvin. Sinulyapan niya ang mga token sa mga kamay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at nagtanong, ang ibig mo bang sabihin ay makakasakay tayo sa matulin na bangka ng Yin Yang sect kung bibili tayo ng mga token na ito? Tama na. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumango at ngumiti pagkatapos niyang marinig ang mga salita ni Alvin. Para siyang sasabit ng malaking isda. Nabalitaan ko na kailangan mong magbayad ng 30 high-grade origin stones para makasakay sa matulin na bangka ng Yin Yang sect sa Stream Riverside papunta sa Innerland. Bakit 20 high-grade origin stones lang ang sinisingil mo bawat tao? Tanong ni Alvin habang nakatingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nako, pre-sale ito kaya medyo mura. Nananatili sa kanyang mukha ang ngiti sa mukha ng nasa katanghaliang gulang habang patuloy niyang sinasabi, mas murang bilhin ito ngayon kaysa bilhin ito kapag dumating na ang matulin na bangka. Makakatipid ka ng 10 mataas na kalidad na origin stones bawat tao. 3 na lang ang natitira sa akin, at kayo namang 3 ang narito. Ayaw mo talagang makaligtaan ang deal na ito, paalala ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang nagsasalita siya sa puntong ito. Bumili din silang lahat ng token. Curious na tanong ni Alvin habang nakatingin sa mga tao sa malapit. Oo naman. Agad namang tumango ang medyo may edad na lalaki. Sa sandaling ito, may kumausap kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Kuya, hindi siya nagbebenta ng genuine boarding tokens. Lagi niyang sinusubukang lokohin ang mga high-grade origin stone sa mga tao sa paligid ng lugar na ito. Huwag kang magtiwala sa kanya. Inangat ni Alvin ang kanyang ulo at agad na nakita ang isang matapat na mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa malapit na tumango sa kanya bago tumalikod. Parang may pinagkakaabalahan siya. Naisip ni Alvin kung ano ang mali sa sandaling iyon. Tumingin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Alvin at nakangiting nagtanong, so, nakapagdesisyon ka na ba? Sa kanyang opinyon, tiyak na mahuhulog si Alvin sa kanyang bitag kung mapupunta ang lahat ayon sa plano. Ilang high-grade origin stone ang nakukuha mo bawat araw sa pamamagitan ng panluloko ng mga tao? Kalmadong tanong ni Alvin habang nakatingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi inaasahan ng nasa katanghaliang gulang na marinig ito pagkatapos ng mahabang paghihintay sa sagot ni Alvin. Nagbago ang kanyang mukha, at naging pangit ang kanyang ekspresyon. Bang! Isang malakas na pagsabog ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin at nakuha ang atensyon ni Alvin. Agad na naging matino ang mukha niya. Ano ang nakita niya? Ang matapat na nasa katanghaliang gulang na lalaki na mabait na nagbabala sa kanya ay pinatay sa isang suntok ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay abo. Nilunod ng kanyang dumadagandong na enerhiya ang matapat na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa sumunod na segundo, bumagsak ang katawan ng matapat na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa lupa. Isipin mo ang sarili mong negosyo. Malamig na sabi ng naka-gray na middle-aged na lalaki bago siya mabilis na nilapitan ang katawan ng honest middle-aged na lalaki at tinanggal ang special ring. Pagkatapos noon, tumakbo siya papunta kay Alvin. Huwag kang tumulad sa kanya, anak. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay abo ay tumingin kay Alvin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may intensyong pumatay na para bang lalamunan niya ang sinumang lalapit sa kanya. May napansin si Alvin. Bagaman maraming tao ang naruroon ng patayin ang matapat na nasa katanghaliang gulang na lalaki, iilan lamang sa kanila ang lumingon upang tumingin. Pagkatapos noon ay agad silang tumalikod. Hindi man lang sila nag-abalang alamin ang nangyari. Parang wala silang nakita. Maliwanag na wala silang pakialam. Ang kanilang saloobin ay nagpakita kung gaano kawalang galang ang mga tao.
Natural, alam ni Alvin na hindi gustong magkaroon ng gulo ang mga taong iyon. Itinuon ni Alvin ang kanyang atensyon sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay abo at mahinahong sinabi, "Siya ang aking tagapagligtas." Sa sandaling ito, napagtanto ni Alvin na ang Gray Clay na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay kasabwat ang manluloko. Tagapagligtas. Naging malademonyo ang ngiti ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay abo. Alam mo ba kung gaano karaming nanghihimasok ang namamatay dito araw-araw? Ang iyong tagapagligtas. Ipinapayo ko sa iyo na maging katulad ng iba pang mga tao dito at masunaring hintayin ang mabilis na bangka ng yin yang sect na dumating. Magkunwaring hindi mo nakita ang nangyari. Ang naka-gray na nasa katanghaliang gulang ay tinitigan ng masama si Alvin pagkatapos niyang magsalita. Pagkatapos noon, tumingin siya sa nasa katabi niyang nasa katanghaliang gulang na lalaki na sinusubukang ibenta kay Alvin ang mga boarding token. Damn it! Hintayin natin ang susunod nating target. Oo. Ang isang lalaki ay malamig na pinandilatan si Alvin at ang iba pa bago siya tumango at umalis upang maghanap ng isa pang target. Samantala, malapit nang bumalik ang naka-gray na lalaking nasa katanghaliang gulang na sa pulutong ng mga tao. Maghahanap siya ng mga taong maaaring makasira sa plano ng kanyang partner. Ang sino mang maglakas loob na makialam ay papatayin. Sa sandaling ito, isang panunuya ang narinig. Emph! Ang sumunod pagkatapos ng panunuya ay ang tunog ng sipol ng espada. Biglang nawala ang tunog nang lumitaw ito. Gayunpaman, lumitaw ang isang madugong butas sa batok ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay abo. Tuloy-tuloy na bumulwak ang sariwang dugo mula sa madugong sugat na iyon. Napatay ang lalaki sa isang suntok lamang. Sa sandaling bumagsak sa lupa ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay abo, isang lilang silweta ang lumitaw sa tabi niya na parang multo. Whoosh! Itinaas ni Alvin ang kanyang mga braso at hinubad ang special ring ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay abo bago ito itabi. How? How dare you kill him? Sa sandaling ito, tumalikod ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na sinubukang lokohin si Alvin para bilhin ang mga peking boarding token. Ang nakita lang niya ay si Alvin na nakatayo sa tabi ng katawan ng kanyang partner sa lupa. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang naka-purple na binata ang pumatay sa kanyang kinakasama. So, ipaghihiganti mo ba siya? Kalmadong tanong ni Alvin habang natutuwang nakatingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nalungkot ang mukha ng nasa katanghaliang gulang nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman. Bagamat kabilang siya sa kaparehong organisasyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kakayahan ng lalaking nasa katanghaliang gulang na may kulay abo ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay abo ay isang martial artist ng 7th level void transformation stage. Madaling napatay ni Alvin ang isang martial artist ng 7th level void transformation, bakit siya matatakot sa isang martial artist ng 6th level void transformation na tulad niya? Patay ka! Pinandilatan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Alvin. He said through clenched teeth, "Kilala mo ba kung sino kami? Alam mo ba kung bakit hindi sila naglalakas loob na guluhin tayo?" Napasulyap ang medyo may edad na lalaki sa mga taong nasa likuran niya. Maraming tao ang lumingon para tingnan ang nangyari. Nagulat silang lahat nang makita nilang pinatay ni Alvin ang naka-gray na lalaking nasa katanghaliang gulang. Hindi ako makapaniwalang nakapatay siya ng isang tao mula sa Gold Devouring Organization. Bulalas ng maraming tao. Naglakas loob siyang patayin ang mga tao mula sa Gold Devouring Organization. Siguradong mamamatay ang binatang ito. Maraming tao ang nagbuntong hininga. Pero dapat kong sabihin, makapangyarihan talaga siya. Ang lalaki mula sa Gold Devouring Organization ay isang 7th level void transformation martial artist, ngunit nagawa niyang patayin siya. Paano kung nagawa niyang patayin siya? Hindi siya makakataka sa kamatayan kapag hinanap siya ng mga powerhouses mula sa Gold Devouring Organization. Tama. Ang pinuno ng Gold Devouring Organization ay isang martial monarch powerhouse na may 10 tagapag-alaga sa ilalim niya. Lahat sila ay mga powerhouse sa tuktok ng Void.
Kawawa naman talaga ang binatang ito. Sa sandaling ito, maraming tao ang tumingin kay Alvin ng may simpatiya. Natitiyak nila na makakatagpo siya ng sakuna mamaya. Organisasyong lumalamon ng ginto. Martial Monarch. Hindi naabala si Alvin kahit narinig niya ang lahat ng sinabi ng mga tao. Hindi siya natatakot hanggat ang mga taong iyon ay wala sa itaas ng 7th level Martial Monarch stage. Sigurado siyang kaya niyang patayin ang isang 6th level Martial Monarch powerhouse sa isang suntok. Ganyan siya ka-confident. Whoosh! 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 Biglang narinig ni Alvin ang tunog ng sipol ng hangin na nagmumula sa lahat ng direksyon. Sa kanyang pagtataka, ang mga silhouette ay nagsimulang lumipad sa langit ng sunod-sunod. Galing ba sila sa Gold Devouring Organization? Nag-iisip si Alvin sa loob. Kuya, tumakbo ka agad. Sa sandaling ito, narinig niya ang isang sinaunang tinig na nagpapayo sa kanya sa pamamagitan ng voice transmission. Ang mga tao mula sa Gold Devouring Organization ay hindi isang tao na kaya mong masaktan. Nagtaas ng kilay si Alvin. Maya-maya pa, napansin niya ang isang mabait na matandang lalaki sa karamihan. Pinalawak ni Alvin ang kanyang espiritual na enerhiya at agad na natuklasan ang cultivation base ng matanda. Ika-9 na antas na Void Transformation Stage. Siya ay higit na makapangyarihan kaysa sa naka-gray na lalaking nasa katanghaliang gulang. Gold Devouring Organization. Natutunan ni Alvin ang kanyang aralin mula noon. Hindi niya tiningnan ng diretso ang matanda dahil natatakot siyang magkagulo ang matanda dahil sa kanya. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magtanong ng may pagtataka, anong uri ng organisasyon iyon? Gold Devouring Organization is an organization that swindles martial artists for origin stones at Stream Riverside. Hindi sila nang ahas na direktang patayin ang mga martial artist dito, ngunit niloloko nila ang origin stones mula sa kanila, sagot ng matanda sa pamamagitan ng voice transmission. Wala silang lakas ng loob na patayin ang mga martial artist dito. Bakit? Natarante si Alvin. Sa totoo lang, kanina pa niya ito iniisip. Sa teorya, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na naka-gray at ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagtangkang ibenta sa kanya ang mga peking boarding token ay maaaring pumatay ng mga martial artist para makuha ang kanilang origin stones. Gayunpaman, hindi nila ginawa iyon. Sa katunayan, hindi man lang nila pinuproblema si Alvin matapos mapagtanto na hindi na nila siya kayang lokohin. Ang ginawa lang nila ay patayin ang taong nagbabala kay Alvin. Wala silang balak na atakihin siya mula sa simula hanggang sa huli. Pagkatapos pakinggan ang matanda, medyo curious si Alvin. Para bang mayroon silang kaunting konsensya para sa hindi pag-iisip na pagpatay ng mga tao. Little brother, dahil nandito ka. Dapat mong malaman na dito sinusundo ng matulin na bangka ng Yin Yang sect ang mga taong patungo sa Inner Land, sabi ng matanda. Tumango si Alvin. Ang matulin na bangka ng Yin Yang sect ay gagawa ng biyahe upang kunin ang mga taong gustong pumunta sa Inner Land. Ang bawat isa ay kailangang magbayad ng 30 mataas na grado na origin stones para makasakay sa matulin na bangka. Ang matanda ay nagpatuloy sa pagsasabi, ito ang negosyo ng Yin Yang sect, at kung paano sila kumikita ng origin stones. Kung ang mga taong iyon mula sa Gold Devouring Organization ay pumatay ng mga tao ayon sa gusto nila, ito ay makakaapekto sa negosyo ng Yin Yang sect. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sila nang ahas na pumatay dito. Siyempre, hindi sila magpapakita ng awa sa mga hindi alam ang kanilang lugar at sasaktan sila gaya ng lalaking nagbabala sa iyo kanina. 11:24. Natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga salita ng matanda. Hindi nakakagulat na ang mga tao mula sa Gold Devouring Organization ay hindi naglakas loob na pumatay ayon sa gusto nila. Hindi nila gustong masaktan ang Yin Yang sect. Nagkaroon ng kahulugan. Ang Yin Yang sect ay isang first-rate na puwersa sa Inner Land kung tutuusin. Magiging madali para sa kanila na lipulin ang Gold Devouring Organization. Imposibleng makatakas ang Gold Devouring Organization kung umatake ang Yin Yang sect. Little brother, dapat umalis ka ngayon. Bukod sa lalaking pinatay mo kanina at sa nagtangkang lokohin ka, marami sa kanila ang nagtatago dito. Dapat ay ipinaalam na nila ito sa organisasyon. Payo ng matanda, malapit lang ang Gold Devouring Organization.
Baka dumating ang isa o dalawa sa 10 tagapag-alaga ng mga organisasyon. Sila ay mga powerhouse sa tuktok ng Void. Salamat sa babala sa akin. Pero gusto kong manatili at manood. Napangiti si Alvin na tila hindi naabala ang mga salita ng matanda sa kanya. Peak of the Void ha. Gusto mong manood. Kumaibot ang mga labi ng matanda, at pagkatapos ay umiling siya nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Sinayang niya ang kanyang pagsisikap sa pagsisikap na bigyan ng babala si Alvin. Gayunpaman, hindi niya ipinagpatuloy ang paghikayat kay Alvin. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ano man ang sumunod na nangyari ay lampas sa kanyang kontrol. Gaya nga ng sinabi ng matanda, makalipas ang kalahating oras, umalangaw-ngaw sa langit ang tunog ng sipol ng hangin. 3 lalaki ang dumating sa Stream Riverside sa isang kisap mata. Kahit matanda na silang 3 ay mukhang masigla. Halatang maganda ang kanilang cultivation base. Nang lumitaw ang 3 matandang lalaki, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagtangkang magbenta ng 3 token kay Alvin ay agad na yumuko ng may paggalang. 3 tagapag-alaga. Ang kanyang tono ay mapagpakumbaba. 3 tagapag-alaga. Ang lahat ng naruroon sa eksena ay naging solemna nang marinig nila kung paano hinarap ng nasa katanghaliang gulang ang 3 matandang lalaki. Mayroon lamang 10 tagapag-alaga sa Gold Devouring Organization, ngunit nagpadala sila ng 3 sa kanila. Ang mga taong walang pakialam kanina ay napalingon sa 3 matanda na kararating lang. So sino ang pumatay sa tao ng Gold Devouring Organization natin? Tanong ng isa sa mga matandang lalaki sa kanyang malalim na boses. Itinuro kaagad ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Alvin at sumigaw sa taas ng kanyang mga baga, tagapag-alaga Leo, siya iyon. Siya iyon. Pinandilatan ng matandang lalaki si Alvin at nagtanong sa kanyang malalim na boses, pinatay mo ang aming lalaki. Umiwas ng tingin si Alvin matapos sumulyap sa matanda ng isang beses. Hindi niya pinansin ang matanda at hindi siya sinagot. Tagapag-alaga Lane, tingnan mo. Tingnan mo ang yabang niya. Ang lakas ng loob niyang huwag pansinin ka. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagdagdag ng gatong sa apoy na para bang sinusubukan niyang magsimula ng away. Nakakatakot ang ekspresyon ng matanda, ngunit hindi siya pabigla-bigla na umatake. He asked with his deep voice, maaari ba akong magtanong kung sino ka? Walang tao. Hindi ito karapat-dapat na banggitin, walang pakialam na sagot ni Alvin. Isang walang tao. Natigilan ang matanda matapos marinig ang sinabi ni Alvin. Gayunpaman, hindi siya naniwala kay Alvin. Wala bang maglalakas loob na pumatay ng mga tao mula sa Gold Devouring Organization? Wala bang maglalakas loob na huwag pansinin siya? Sir, mutually beneficial ang negosyo ng Gold Devouring Organization. At saka, kung ayaw ng isang tao, hindi namin sila pipilitin na bilhin ang mga token mula sa amin. Hindi mo ba naisip na hindi makatwira na patayin mo ang aming lalaki? Malamig na tanong ng isa pang matandang lalaki habang nakatitig kay Alvin. Mutually beneficial. Tumawa si Alvin na parang nakarinig ng biro pagkatapos niyang marinig ang sinabi ng matanda. Hindi ba? Ang pangatlong matanda ay nanunuya. Malamig na kumikinang ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Alvin na parang gusto niya itong lumunin. Tumango si Alvin at nagkunwaring pinag-iisipan ang bagay na iyon bago niya sinabi, well, baka tama ka kung ibubukod namin ang katotohanang sinusubukan mong manloko ng mga tao. Kung ganun, bakit mo pinatay ang lalaki namin? Do you think our organization's a pushover? Tanong ng matanda sa malalim na boses. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng isang butas sa pagtunaw. Hindi ko alam ang Gold Devouring Organization noong pinatay ko siya. Kontento ka na ba sa sagot ko? Tumitig si Alvin sa mga mata ng matanda at tumugon ng walang bakas ng pag-atres. Ang walang pakialam na ugali ni Alvin ay nagbunsod sa 3 matandang lalaki. Sabay-sabay na sigaw ng 3 lalaki pagkatapos nilang magkatinginan. Ikaw. Humihingi ka ng kamatayan. Kasabay nito, ang origin energy ay lumaganap sa kanilang mga katawan habang ang concepts ay nakasunod sa likuran na parang anino. Nagmukha silang 3 kidlat habang sinusundan nila si Alvin na may mabangis na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Buong lakas silang 3 na sumugod sa mga kahinaan ni Alvin.
Malinaw na plano nilang patayin si Alvin sa isang suntok. Si Alvin ay nanatiling hindi natinag sa harap ng kanilang pag-atake. Siya ay kalmado, at walang bahid ng gulat sa kanyang mukha. Nabigla ba siya? Akala ng karamihan sa mga nanunood ay nabigla siya. Ang matandang nagpayo kay Alvin kanina ay hindi maiwasang mapabuntong hininga nang makita ito. Mangyayari kaya ito kung sinunod niya ang payo ng matanda? Gayunpaman, nanlaki ang mga mata ng matanda sa sumunod na segundo na para bang may nakita siyang nakakagulat. Umalangaw-ngaw sa hangin ang isang dumadagandong na panunuya. Tumibok ang puso ng lahat at tumaas ang presyon ng dugo nila nang marinig nila ang dumadagandong na tunog. Whoosh! Kasabay nito, nakarinig sila ng panandaliang tunog ng sipol ng espada. Sa sumunod na segundo, nakita nila ang isang maayos na sugat ng espada sa leeg ng tatlong matandang lalaki na mabangis na sumusugod kay Alvin kanina lang. Halata na ang sugat ay dulot ng espada. Nagsimulang bumuhos ang sariwang dugo mula sa mga sugat. Nanlalabo ang mata ng tatlong matanda. Gayunpaman, ang kanilang mga katawan ay patuloy na gumagalaw patungo kay Alvin mula sa kanilang naunang momentum. Whoosh! Sa sandaling ito, isang parang multo na silhouette ang preemptive na lumitaw sa harap ni Alvin at ibinaba ang kanyang espada. Whoosh! 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 Umalangaw-ngaw sa hangin ang nakakabinging tunog ng sipol ng espada. Kasunod nito, pinagmasdan ng mga tao ang paglitaw ng isang espadang kumikinang at bumabalot sa katawan ng tatlong matandang lalaki. Agad namang nawala ang tatlong lalaki. Tanging ang kanilang dugo ang natitira sa kinahinatnan. Bang! Nang mawala ang tatlong talampakang talim na nabuo mula sa origin energy, sinuntok ng silhouette sa harap ni Alvin ang kanyang kamao sa hangin at lumikha ng isang pagsabog. Pinasigla nito ang mga airwaves, na lumikha ng malakas na bug zone ng hangin na tinangay ang lahat ng dugo. Wala ni Katie ting na dugo ang dumampi kay Alvin, ni hindi nito nahawakan ang lalaking nakatayo sa harapan niya. Katahimikan. Natahimik ang buong lugar. Ang mga mata ng lahat ay nasanay sa lugar malapit sa Alvin. To be exact, nakatitig sila sa silhouette na nakatayo sa harap ni Alvin. Ang tao ay umatake ng kasing bilis ng kidlat. Ang enerhiya ng langit at lupa ay hindi man lang nagsimulang umikot, lalo pa ang pagbuo ng kababalaghan ng langit at lupa. How dare you attack my young master, you trash! Humihingi ka ng kamatayan. Ang boses ay nagmula sa lalaking nakatayo sa harap ni Alvin. Ito ay walang iba kundi si Jack. Bukod sa kanyang cultivation base na nakalusot sa first level martial monarch stage, mas naintindihan din niya ang sword daw na nasa salitang sword na iniwan ni Sword Saint Berteng. Naintindihan na niya ngayon ang third level monarch stage wind profundity. Sa kanyang kakayahan, madali para sa kanya na pumatay ng tatlong peak level void stage martial artist sa isang suntok. Sa katunayan, pinatay niya talaga ang tatlong tagapag-alaga mula sa Gold Devouring Organization sa isang suntok. Mayroong 10 tagapag-alaga sa Gold Devouring Organization. Lahat sila ay mga martial artist ng peak level void stage. Mula sa simula hanggang sa katapusan, hindi pinakilos ni Jack ang Heaven and Earth energy para mabuo ang Heaven and Earth phenomenon. Maging ang tatlong tagapag-alaga ay walang oras upang pakilusan ang kanilang Heaven and Earth energies. Ang bilis ni Jack ay napakabilis. Di nagtagal, may nanumbalik sa kanilang katinoan at bumulalas ng malakas, isang martial monarch powerhouse. Biglang naging sentro ng atensyon si Jack. Gayunpaman, mabilis na lumipat ang kanilang mga mata kay Alvin nang maalala nila ang sinabi ni Jack kanina. Tinawag ng powerhouse ng martial monarch na iyon na yung master. Wow! He has a martial monarch powerhouse as his attendant. Sino ang nakaperpleklad na binata? Sigurado akong nagmula siya sa isang first-rate na puwersa o sa isang lugar na katumbas nito. Maraming tao ang nagsimulang mag-usap sa kanilang sarili. Iba na ngayon ang paraan ng pagtingin nila kay Alvin. Tila balot ng misteryo si Alvin. Akala pa nila ay katanggap-tanggap ang paraan ng pagkilos ni Alvin kanina. Takbo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagtangkang linlangan si Alvin at ang iba pa ay agad na tumakbo sa sandaling nanumbalik ang kanyang katinoan. Inaasahan lang niyang makaalis sa lugar na ito sa pinakamabilis niyang makakaya. Marahil ay mabubuhay siya kung tumakbo siya ng mabilis.
Gayunpaman, makakatakas ba talaga siya? Ang sagot ay hindi. Whoosh! Habang itinataas ni Jack ang kanyang braso, lumitaw ang isang sword glow at tumago sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang siya ay tumatakbo palayo. Agad siyang pinatay. Jack, naintindihan mo na ba ang third level sword profundity? Napansin ni Alvin ang pambihirang sword profundity na nakapaligid sa origin energy ni Jack. Hindi niya maiwasang magtanong sa gulat, kailan mo naintindihan? Hehe. Tumawa si Jack nang marinig niya ang tanong ni Alvin. Kanina ko lang naintindihan. Habang nag-uusap sina Alvin at Jack, ang mga tao sa eksena ay natulala pa rin. Marami sa kanila ang interesado sa pagkakakilanlan ni Alvin. Patay na ang tatlong tagapag-alaga. Dapat kong i-report sa pinuno na may powerhouse ng martial monarch dito. May sumilip. 11:25. Ang pugad ng Gold Devouring Organization ay matatagpuan sa bulubundukin malapit sa Stream Riverside. Leader. Isang sigaw ang umalangaw-ngaw sa langit na gumugulo sa kapayapaan sa bulubundukin. Isang silhouette ang lumitaw kasunod ng sigaw. Sa susunod na segundo, isang tao ang bumangon sa langit at nagpakita sa harap ng taong kararating lang. Anong nangyari para magpanik ka ng ganito? Guardian Tian. Magalang na binati ng kadadating na lalaki ang kausap nang magkita sila. Pagkatapos ay sinabi niya sa takot, Guardian Lane. Guardian Lane at ang dalawa pa ay napatay. Ano? Ang taong umakyat sa langit ay isang matandang lalaki. Nagiba ang mukha niya nang marinig ang sinabi ng kausap. Paano namatay si Guardian Lane at ang iba pa? Hindi ba nila dapat harapin ang taong iyon na pumatay ng isang tao mula sa ating Gold Devouring Organization? Oo. Gayunpaman, ang tagapag-alaga na si Lane at ang dalawa pang tagapag-alaga ay pinatay ng tagapag-alaga ng taong iyon. Mapait na sabi ng lalaki na kararating lang. Attendant. Sigurado ka. Malungkot ang mukha ng matanda. Tulad ng lahat ng 10 tagapag-alaga sa Gold Devouring Organization, si Guardian Alvin at ang iba pang 3 tagapag-alaga na napatay ay nasa peak level void stage. Lahat sila ay mga martial artist ng 9th level void transformation na nakaintindi ng higit sa 2 9th level void transformation concepts. Ang tagapag-alaga na si Lane at ang dalawa pa ay kasing lakas niya. Paano sila namatay? At saka, pinatay sila ng attendant ng taong iyon na pumatay sa lalaki ng Gold Devouring Organization nila. Oo, sigurado ako. Sumangayon ang lalaki. Ang attendant ng taong iyon ay kailangang maging isang martial monarch powerhouse man lang. Isang martial monarch attendant. Dapat nating ipaalam sa pinuno para makapagdesisyon siya kung ano ang gagawin. Huminga ng malalim ang matanda at hindi pinansin ang kakaidating lang. Lumipad siya ng kasing bilis ng kidlat patungo sa hanay ng bundok. May mga matataas na gusali sa isang malayong lugar sa bulubundukin. Bagamat ang mga gusali ay itinayo sa bulubundukin na may magaspang na lupain, ang mga ito ay nakakagulat na organisado. Maya-maya pa ay dumating na ang matanda bago ang pinakamalaking gusali. Magalang niyang bati, leader. Whoosh! Isang silhouette ang lumitaw sa harap ng gusali nang halos magsalita ang matanda. Mahinahon niyang tanong, ano iyon, Guardian Alvin? Leader. Ang Guardian Lane at ang dalawa pa ay patay na. Sabi ni Guardian Alvin na may pilit ng ngiti. Ang lalaking Guardian Alvin na tinawag na leader, ay halatang pinuno ng Gold Devouring Organization. Isa siyang matanda na may pilak na buhok at may malaking nunal sa baba. Nalungkot ang mukha niya matapos marinig ang sinabi ni Guardian Alvin. Mukhang mas matigas ang taong iyon kaysa sa inaakala natin. Talaga. Pilit na nanatili ang ngiti sa mukha ni Guardian Alvin. Narinig ko mula sa ibang nag-uulat nito. Ang taong iyon ay hindi gumawa ng hakbang. Ang kanyang attendant ang gumawa ng hakbang. Attendant. Pinaikit ng pinuno ng Gold Devouring Organization ang kanyang mga mata. Sinasabi mo bang martial monarch ang attendant ng taong iyon? Sigurado ka ba dito? Iyan ang iniulat ng aming lalaki. Tumanggaw si Guardian Alvin. Paanong posible?
Ang mga mata ng pinuno ng Gold Devouring Organization ay kumikinang habang mahinang ulong sa sarili, kung ang attendant ng taong iyon ay isang martial monarch. Kung gayon ang taong iyon. So, ikaw ang pinuno ng Gold Devouring Organization. Bago matapos ang pagungol ng pinuno ng Gold Devouring Organization sa kanyang sarili, nag-ambala siya ng isang mahinahong boses na nagmula sa langit. Agad na inangat ng pinuno ng Gold Devouring Organization ang kanyang ulo nang biglang nagbago ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung kailan lumitaw ang apat na silhouette sa langit. Nakilala niya ang taong na-hostage. Siya ang taong itinalaga ng Gold Devouring Organization para subaybayan ang mga tao sa Stream Riverside. Isang binata na naka-purple at naka-red clad na babae ang nakatayo sa unahan habang nakatayo sa likod nila ang isang average na mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mukha siyang ordinaryo na hindi siya makikilala kung siya ay itinapon sa isang pulutong ng mga tao. Tumayo siya sa likod ng dalawa na parang anino nila. Leader, tulong. Sa sandaling ito, lumipad pababa ang lalaking nagdala sa kanilang tatlo sa lungga ng Gold Devouring Organization at tumakbo patungo sa pinuno ng Gold Devouring Organization para humingi ng tulong. How dare you betray the organization? Mamatay! Sigaw ni Guardian Alvin habang itinataas ang kanyang braso at pinatay ang lalaki sa isang suntok. Whoosh! 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 Maya-maya, nagsa-datingan ang mga tao mula sa organisasyon dahil sa kaguluhan. Naunang dumating ang 6 na matandang lalaki. Leader. Ang 6 na matatandang lalaki ay yumuko sa pinuno ng Gold Devouring Organization nang may paggalang sa pagdating nila. Ang binata na nakasuot ng purple na nakatayo sa nangunguna ay mahinahong nagsabi, Jack. Ikaw ay... Nag-iba ang ekspresyon ng pinuno ng Gold Devouring Organization nang dumaloy ang origin energy sa kanyang katawan. Maya-maya pa, naging turquoise energy. Ito ay malinaw na sumanib sa water profundity. Mayroong lilang kidlat at berdeng enerhiya na nakapaligid sa turquoise na enerhiya. Iyon ay dalawang 9th level void transformation concepts. Sinalakay ni Jack bago makapagsalita ang pinuno ng Gold Devouring Organization. Isang kumikinang na espada ang lumitaw sa kamay ni Jack mula sa manipis na hangin bago siya sumulpot. Bukod sa pinuno ng Gold Devouring Organization, ang 7 tagapag-alaga mula sa Gold Devouring Organization ay hindi man lang mahuli ang paggalaw ni Jack. Whoosh! 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 Biglang tumunog ang tunog ng sipol ng espada habang ang liwanag ng espada ay bumubuo ng isang sapot ng espada na tumago sa lugar. Sinakop nito ang lahat ng 8 kasama ang pinuno ng Gold Devouring Organization. Tumakbo! Sigaw ng pinuno ng Gold Devouring Organization habang may lumabas na sable sa kanyang kamay. Sumunod siya kay Jack matapos sabihin sa 7 pa na tumakbo. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha nila matapos nilang marinig ang sigaw ng kanilang pinuno at tuwang-tuwang tumakbo. Alam nilang 7 na may mali nang makita nilang nawala si Jack. Nakaramdam sila ng panginginig sa kanilang gulugad nang marinig nila ang tunog ng sipol ng espada na papalapit sa kanila. Whoosh! Whoosh! Isang asul na saber glow na may kasamang lilang kidlat at berdeng enerhiya ang nakapalibot sa kanila bago ito umakyat sa kalangitan. Naglabas ito ng mga alon ng nakakatusok at nakakatakot na aura. Sa sumunod na segundo, nabangga nila ang sword glow na tumatakip sa lugar. Ang sword web na gawa sa sword glow ay walisin tulad ng isang fishnet habang binalot nito ang asul na saber glow na para bang ito ay nanghuhuli ng isda. Bang! 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 Patuloy na umalangaw-ngaw ang malakas na pagsabog sa hangin. Ito ay ang tunog ng sapot ng espada na pinipigilan ng saber glow. Agad na napigilan ang saber glow. Isang patong lamang ng sapot ng espada ang nawala habang patuloy itong nagwawalis ng buong lakas. Whoosh! Whoosh! Bukod sa pinuno ng Gold Devouring Organization at 3 tagapag-alaga na nakatakas sa takdang panahon, ang iba pang 4 na katawan ay napunit sa pamamagitan ng ningning ng espada. Nagkalat ang mga parte ng katawan nila sa lupa. Patay silang lahat. Mas maraming tao mula sa Gold Devouring Organization ang dumating sa sandaling ito.
Malaking pagbabago ang kanilang ekspresyon nang makita ang eksena sa harap ng kanilang mga mata. Napatingin sila sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa hangin na may takot sa kanilang mga mata. Nagawa ng taong iyon na supulan ang kanilang pinuno at ang 7 tagapag-alaga bago napatay ang 4 sa mga tagapag-alaga. Nanlaki ang mga mata nila sa gulat. Young Master. Nakita nilang tumabi ang lalaking nasa katanghaliang gulang na hindi magagapi sa kanilang mga mata matapos makipag-usap sa kanilang pinuno at sa 7 tagapag-alaga. Pagkatapos ay tumingin siya sa binata na nakasuot ng lila na tila naghihintay ng karagdagang pagtuturo. Ang paraan ng pakikipag-usap ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa binata na naka-purple ang nakadamit ay naging manhid ang mga tao sa kanilang mga anit. Whoosh! Sa sandaling ito, isang nakakatalim na tunog ng sipol ng sable ang tumunog. Ito ay ang pinuno ng Gold Devouring Organization na sinusubukang salakayin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki nang lumingon ito upang tingnan ang binata na naka-purple. Mabangis niyang sinugod ang nasa katanghaliang gulang na lalaki gamit ang kanyang asul na saber glow na pinaghalo-halo ng purple lightning at green energy. Ang bilis ng kidlat niya dahilan para mag-iba ang ekspresyon ng medyo may edad na dahil wala siyang oras para mag-react. Kung ikukumpara sa pinuno ng Gold Devouring Organization, ang kanyang kakayahan ay medyo hindi gaanong makapangyarihan. Dahil sa hindi inaasahang pag-atake, wala siyang oras para mag-react. Whoosh! Isang silweta ang lumitaw sa harap ni Jack sa sandaling ang saber glow na tila kayang dumurog sa Mount Y halos dumapo sa kanya. Pinoprotektahan siya ng silhouette mula sa saber glow. Whoosh! Ang saber glow ay dumapo ng husto sa silhouette. Bang! 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 Nang tumama ang sable glow sa taong iyon, parang nabangga ito sa isang bagay na hindi masisira. Ang collision set ng isang serye ng pagsabog. Ang mga alon ng hangin ay gumulong na nagdulot ng mga bagzo ng malakas na hangin. Nanginginig ang mga puno at bulaklak sa paligid. Ang mga damit ng mga tao ay nagliliyab sa hangin. Yan! Imposible yon. Ang pinuno ng Gold Devouring Organization na palihim na umatake ay nanambalik sa kanyang katinoan. Nanlaki ang mata niya sa gulat nang magbago ang ekspresyon niya. Lumitaw sa di kalayuan ang isang lilang silwete nang mawala ang kinang ng saber. Nakatayo doon ang binata na nakasuot ng purple habang gumagalaw sa paligid niya ang isang 5 kulay na Divine Dragon. Pinabagal ng Divine Dragon ang paggalaw nito at ipinakita ang sarili nang mawala ang saber glow. Isang harang ang nabuo kung saan man gumalaw ang 5 kulay na Divine Dragon, pinoprotektahan ang binata na nakasuot ng lila sa loob nito. 9 Dragons, Barrier. Ang binata na nakasuot ng purple ay walang iba kundi si Alvin. Ang 9 Dragons, Barrier ay ang tanging defensive martial skill sa 9 Dragons War Sovereign technique na nilinang ni Alvin. Bagamat nasa rudiment stage lang ito, sapat na ito para depensahan laban sa pag-atake ng isang ordinaryong martial monarch. Patay kayong lahat. Mabagal na nagsalita si Alvin nang walang emosyon sa kanyang boses habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Sa sandaling magsalita si Alvin, si Jack ay sumulong sa galit. Ang lahat, kabilang ang pinuno ng Gold Devouring Organization, ay tumalikod sa pagtatangkang tumakas. Gayunpaman, makakatakas kaya sila. Sa isang iglap lang, ang pinuno ng Gold Devouring Organization ay pinatay ni Jack. Nawalan siya ng gana na lumaban matapos masaksihan kung gaano kitikot si Alvin. Walang mga pagbubukod, lahat ay pinatay. Ang Gold Devouring Organization na ito ay gumawa ng malaking kayamanan sa Rushway Riverside sa loob ng napakaraming taon. I bet dapat silang nakakolekta ng maraming high-grade origin stones. Itinaas ni Alvin ang kanyang braso at kinuha ang special ring ng pinuno ng Gold Devouring Organization. 1126. Ginawa ni Alvin ang blood ownership claim sa sandaling makuha niya ang special ring. Nagningning ang mga mata niya nang tumingin siya sa special ring. Mayroong kahit 3,000 origin stones doon. Higit sa 3,000 origin stones. Kailangang malaman ng isa kahit na pagsamahin ng lahat ng martial monarchs mula sa 3 second-rate na puwersa sa hilagang disyerto ang lahat ng origin stones na taglay nila, ito ay aabot lamang sa ilang daang origin stones.
Ang bilang na iyon ay hindi malapit sa 3,000 origin stone sa spatial ring. Matapos ilagay ni Alvin ang spatial ring sa kanyang kamay, kinuha niya ang spatial rings mula sa 7 tagapag-alaga ng Gold Devouring Organization. Bukod sa 3,000 origin stones mula sa spatial ring ng pinuno ng Gold Devouring Organization, mayroong humigit kumulang 500 origin stones sa 10 spatial ring. Bagamat malayo ito sa kapalarang taglay ng pinuno ng Gold Devouring Organization, sapat na ito. Pagsasama-sama ng lahat ng origin stones, mayroon na akong halos 4,000 sa kanila ngayon, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Nagkaroon ng maraming gamit para sa origin stones. Ito ang pinakakaraniwang currency sa Cloud Continent. Bukod pa riyan, maaari itong magamit para sa paglilinang, pagsulat ng inscription, at pag-set up ng inscription formation. Maliban na lamang kung ito ay isang second-rate na puwersa tulad ng Northern Mountains Lowclan at Oakland na mayroong 10,000 taon ng legacy, ang average na second-rate na puwersa ay maaaring wala ng kasing daming origin stone na mayroon ako ngayon kahit na pagsamahin nila ang lahat ng kanilang origin stones. Sigurado si Alvin tungkol dito. Sigurado akong matagal nang niloloko ng Gold Devouring Organization ang origin stone sa mga tao sa Stream Riverside. Kung hindi, imposibleng magkaroon sila ng napakaraming origin stones. Madaling naisip ni Alvin ang bagay na ito. Gayunpaman, ang aming pakinabang sa oras na ito ay medyo maganda. Si Alvin ay may kaakit-akit ng ngiti sa kanyang mukha nang lumingon siya kay Jack. Jack, kunin ang spatial rings mula sa iba. Tingnan kung mayroong anumang mahalaga. Oo, magalang na sagot ni Jack bago niya abala ang sarili sa kanyang gawain. Itinaas ni Alvin ang kanyang braso at kinuha ang profundity fragment mula sa katawan ng pinuno ng Gold Devouring Organization. Isa itong first-level Monarch Stage Water Profundity Fragment. Bigla na lang, tila may napansin si Alvin habang iniangat niya ang kanyang ulo upang tumingin sa malayo. Baka sa mukha niya ang pagsimangot. Sino yan? Swoosh! Pagkatapos magsalita ni Alvin, ang mga ulap sa kalangitan ay lumipat at nagsiwalat ng isang itim na hayop na lumilipad habang pinapakpak nito ang kanyang mga pakpak. Lumipad ito sa kabilang dulo at naglaho sa harap ng mga mata ni Alvin. Gayunpaman, ang atensyon ni Alvin ay wala sa lumilipad na hayop. Ang kanyang mga mata ay sinanay sa mga ulap sa kalangitan. May tao doon. Ang lumilipad na hayop ay isang paraan lamang upang ilihis ang atensyon sa taong iyon. Whoosh! Gumalaw si Alvin at nawala sa kanyang pwesto. Nasa itaas siya ng langit nang muling lumitaw. Swoosh! Napagtanto ni Alvin na ang taong nagtatago sa likod ng mga ulap ay isang matandang lalaki. Inihagis ng matanda ang isang bagay na kumikinang bago siya nawala. Ito ay isang communication jade sleep. Nagbago ang ekspresyon ni Alvin. Ang communication jade sleep ay isang inscription formation na may maraming inscriptions. Ang jade sleep ay maaaring magtala ng impormasyon na ipapadala sa ibang tao. Whoosh! Nang walang karagdagang pagkaantala, hinabol ni Alvin ang communication jade sleep. Gayunpaman, wala siyang mahanap na bakas ng communication jade sleep sa lahat. Ang mukha ni Alvin ay naging malungkot. Alam niyang imposibleng mahanap niya ang communication jade sleep. Wala siyang choice kundi ang bumalik sa sandaling ito. Wala na ang matanda nang bumalik siya. Sinusubukang tumakbo. Napangisi si Alvin. Mabilis siyang nakarating bago pa man makalayo ang matanda. Sa tingin mo ba makakatakas ka sa akin kapag first level martial monarch martial artist ka pa lang? Hinaronggan ni Alvin ang daan ng matanda habang nakatingin ito sa kanya ng may panghahamak. Sino ka? Tanong ni Alvin sa kanyang malalim na boses. Ang kanyang mga mata ay malamig na kumikinang. Ipapangako mo bang ililigtas mo ang buhay ko kung sasabihin ko sa iyo? Tanong ng matanda pagkatapos huminga ng malalim. Nag-aalala siyang tumingin kay Alvin. Depende kung nasiyahan ako sa sagot mo, mahinahong sagot ni Alvin. Ako ay mula sa Yin Yang Sect, sabi ng matanda pagkatapos huminga ng malalim. Yin Yang Sect. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang pinag-aaralan niya ang matanda. Sigurado ka bang taga Yin Yang Sect ka? Let me tell you,
may nagdescribe sa sarili bilang alagad ng Yin Yang sect kanina. Alam mo ba kung anong nangyari sa kanya? Nakita ko. Patay na siya, sabi ng matanda. Parang sinundan mo kami dito hanggang sa Stream Riverside. Ang mga mata ni Alvin ay mabangis na kumikinang. Oo. Hindi naman ito itinanggi ng matanda. Dahil ikaw ay mula sa Yin Yang sect. Let me ask you, may kilala ka bang dalawang babaeng disipulo mula sa Yin Peak na nagngangalang Megan at Kelly? Mahinahong tanong ni Alvin habang nakatingin sa mga mata ng matanda. Paano mo nakilala ang dalawang direktang disipulo ng Vice Peak Master ng Yin Peak sa ating Yin Yang sect? Nagulat ang matanda nang marinig niya ang tanong ni Alvin. Yin Peak's Vice Peak Master. Direct disciples. Nagtaas ng kilay si Alvin. Halos sigurado siyang ang Vice Peak Master ng Yin Peak ay ang big sister na binanggit ni Jin, ang Peak Master ng Alcade Peak ng 7-Star Sword Sect. Siya ang babaeng powerhouse na nagpilit sa kanyang dalawang nobya na manatili sa likod noon. Ang dalawang babaeng binanggit mo ay ang mga direktang disipulo ng Yin Peak's Vice Master sa Yin Yang sect. At narinig ko na ang tinatawag na Kelly ay ikakasal sa anak ng Yang Peak's Peak Master sa kalahating taon. Tumango ang matanda. Siya ay may mapitagang ekspresyon sa kanyang mukha nang magsalita siya tungkol sa Peak Master ng Yang Peak. Bang! Ang huling bahagi ng mga salita ng matanda ay tumama kay Alvin na parang kulog. Agad siyang namutla. Namula ang mga mata ni Alvin habang nakatitig sa matandang lalaki. Tanong niya sa matanda sa malalim nitong boses. Anong sabi mo? Sinabi mo bang ikakasal si Kelly sa anak ng Master Peak ng Yang Peak mo? Oo. Bagamat wala siyang ideya kung bakit ganoon kalaki ang reaksyon ni Alvin, hindi naglakas loob ang matanda na magantala at sumagot kaagad. Hindi ito biro. Nakita ng matanda kung ano ang kaya ng lalaking nakatayo sa harapan niya. Ang kakayahan ng matanda ay katulad ng pinuno ng Gold Devouring Organization. At hindi nagawang sakta ng pinuno si Alvin kahit na pagkatapos niyang ilabas ang kanyang buong kapangyarihan. Higit sa lahat, ang lalaking nauna sa kanya ay may sidekick na may sapat na lakas para lipulin ang Gold Devouring Organization. Siguradong mamamatay siya kapag inatake siya ng sidekick ng taong ito. Hindi na kinailangan pang magtaas ng kamay ni Alvin. Natural na hindi siya nang ahas na magantala nang makausap niya si Alvin. Imposible. Sigaw ni Alvin. Laganap ang origin energy sa kanyang katawan bago ito naging 5 kulay na enerhiya. Nagmistulang apoy na 5 kulay ito habang umaalon at pumailan lang bago nabuo ang hugis ng espada. Freewa. Ang enerhiya ng langit at lupa ay dumagundong sa himpapawid at nabuo ang Heaven and Earth phenomenon. Agad na lumitaw ang mga silhouette ng dalawang sinaunang itim na dragon at sinakop ang kalahati ng kalangitan. Naglabas sila ng sobrang nakakatakot na aura. Ito ay talagang isang kamangha-manghang tanawin. Samantala, lumitaw ang ilang libong mga sinaunang may sungay na mga dragon. Gayunpaman, hindi sila nagkakahalaga ng pagbanggit kumpara sa mga silhouette ng dalawang sinaunang itim na dragon. 2. Lakas ng dalawang sinaunang itim na dragon. Bagamat alam niyang makapangyarihan ang binata na nakasuot ng purple na nauna sa kanya, hindi inaasahan ng matanda na ganito siya kalakas. Siya ay napakalakas na ang matanda ay nagsimulang matakot para sa kanyang buhay. Biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda na parang may napansin. Ang tanging naramdaman niya ay isang bugzo ng hangin bago lumitaw sa kanyang harapan ang binata na naka-purple sa isang kisap mata. Whoosh! Tila nawala ng malay si Alvin habang sumusugod siya sa matandang lalaki na parang kidlat habang nakabuka ang mga braso at namumula ang mga mata. Sinakal niya ang matanda gamit ang kanyang mga kamay na umaalingaw-ngaw sa origin energy. Napakadali niyang patayin ang matanda. Sinabi mo bang ikakasal si Kelly sa anak ng iyong Yang Peak's Peak Master? Tanong ni Alvin sa kanyang malalim na boses. Oo. Sa sandaling ito, naisip ng matanda na ang binata na nakasuot ng lila ay dapat may espesyal na relasyon sa direktang disipulo ng Vice Peak Master ng Yin Peak, si Kelly. Natakot siya na baka sakalin siya ni Alvin hanggang mamatay sa isang saglit na impulse kaya agad niyang ibinulsa ang kanyang narinig ko. Narinig ko iyon.
Ang Kelly na iyon. Hindi pumayag noong una. Ngunit, hinawakan ng Pickmaster ng Young Pick si Megan na hostage at sinabing papatayin niya si Megan kapag hindi pa kasalan ni Kelly ang kanyang anak. Namula ang mukha ng matanda habang pilit na tinatapos ang pagsasalita. Tumingin siya kay Alvin ng desperado nang magsalita ito. Nang matapos magsalita ang matanda, ang pamumula ng mga mata ni Alvin ay nawala, at ang kanyang nagngangalit na aura ay huminahon din. Sabay bitaw sa pagkakahawak niya sa leeg ng matanda. Pinakalma ni Alvin ang sarili. Hindi kusang pumayag si Kelly na pakasalan ang anak ng Pickmaster ng Young Pick. Anong nangyari? Hindi ba sila ang mga direktang disipulo ng Vice Pickmaster ng Yin Pick? Wala bang pakialam dito ang Vice Pickmaster ng Yin Pick? Tanong ni Alvin sa kanyang malalim na boses. It's not that she don't care. It's more like she can't. Ginalaw ng matanda ang kanyang leeg at sinabing dahan-dahan, ang Pickmaster at Vice Pickmaster ng Yin Pick ay bumalik mula sa isang paglalakbay noong isang taon na may malubhang pinsala. Nagpapagaling pa rin sila sa ipinagbabawal na lugar ng Yin Pick hanggang ngayon. Dahil sa pangyayaring ito, ang dakilang alagad ng Bisay Guro ng Yin Pick, si Elsa, ay sinubukang pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng maraming beses ngunit hindi ito nagtagumpay, sabi ng matanda bago siya bumantong hininga. Muling nalungkot ang mukha ni Alvin matapos marinig ang mga salita ng matanda. Pickmaster ng Young Pick. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay naglabas ng malamig na pagpatay na para bang lalamunan niya ang sinumang maglalakas loob na lumapit sa kanya. Kailan darating ang matuli na bangka ng Yin Yang Sect? Makakarating ba ako sa Yin Yang Sect sa loob ng kalahating taon? Malamig na tanong ni Alvin habang nakatingin sa matanda. Darating ang matuli na bangka ng ating Yin Yang Sect sa kalahating buwan. Kung matutuloy ang lahat ayon sa plano, makakarating ka sa Inner Land at sa ating Yin Yang Sect pagkatapos ng 3 buwan, matapat na sagot ng matanda. Takot na takot siya sa binata na nakasuot ng purple na nasa harapan niya. Nakaharap siya sa isang powerhouse na maaaring gumamit ng lakas ng 2 sinaunang itim na dragon kung tutuusin. Magiging kasing dali ng pagpatay ng manok at paggupit ng damo kung gusto siyang patayin ni Alvin. Umaasa lang siya na ililigtas ni Alvin ang kanyang buhay dahil siya ay nakikipagtulungan. Nakahinga si Alvin nang malaman niyang makakarating siya sa Yin Yang Sect sa tamang panahon. Kelly, little fair. Please wait for me. I'll be there to save the both of you soon. I'll make those who hurt you pay for it. Tumingin si Alvin sa direksyon ng Inner Land. Siya ay naghihingalo upang iligtas ang 2 babae mula sa impyerno kung saan sila nakulong. Anong meron sa communication jade slip na pinadala mo kanina? Huminga ng malalim si Alvin at muling tumingin sa matanda pagkatapos niyang bahagyang pigilan ang kanyang galit. 11:27. Wala lang, impormasyon lang tungkol sa Gold Devouring Organization na nawasak. Ipinadala ko ang communication jade chip na iyon sa mga disipulo ng Yin Yang Sect sa Stream Riverside, matapat na sabi ng matanda. Kasunod nito, nalaman ni Alvin mula sa matanda na siya ang person in charge ng Yin Yang Sect na nakatalaga sa Stream Riverside sa Southern Outer Land. May kabuuang 3 sa kanila ang nakaistasyon sa Stream Riverside. Bilang first level martial monarch martial artist mismo, siya ang pinuno ng trio. Ibig sabihin, alam ninyong 3 kung ano ang ginagawa ng Gold Devouring Organization? Tanong ni Alvin. Oo. Tumango ang matanda. So, wala kayong pakialam doon sa mga taong nagkunwaring mga disipulo ng Yin Yang Sect para ibenta ang mga peking boarding token. Nagpatuloy si Alvin sa pagtatanong. Bakit tayo mag-aabala dahil ang mga origin stone na iyon ay magiging atin din sa huli? Casual na sagot ng matanda. Anong ibig mong sabihin? Nagulat si Alvin sa sinabi ng matanda. Sa paglipas ng mga taon, napakaraming organisasyon na katulad ng Gold Devouring Organization sa Stream Riverside. Karaniwan naming hinahayaan silang gawin ang gusto nila at tinatapos namin sila sa sandaling nakakolekta sila ng isang tiyak na halaga ng origin stones, pagkatapos ay dadalhin namin ang mga iyon sa amin. Kaya mo lang nagawa yun bago natin gawin ang oras na ito. Pilit na ngumiti ang matanda. Nakikita ko.
Nagulat si Alvin nang marinig iyon. Kasabay nito, tila may naalala siya at nagtanong, "So, ibig sabihin?" Sa paggawa niyan, ako ay itinuturing na nagnakaw ng kapalaran ng Yin Yang sect. Tama na. Tumango ang matanda. So, sinusubukan mong alisin sa akin ang origin stones. Si Alvin ay duling at natatawang tumingin sa matanda habang nagtatanong. Hindi. Bakit ako maglalakas loob na gawin yon? Biglang nataranta ang matanda matapos marinig ang sinabi ni Alvin. Agad siyang umiling dahil natatakot siyang baka hindi siya maintindihan ni Alvin. Hindi biro iyon. Inalis ang origin stones mula sa taong ito bago siya. Maliban kung siya ay may sakit sa kanyang buhay, hindi siya maglalakas loob na gawin iyon kahit na ang kanyang buhay ay nasa panganib. Kahit na hindi ka maglakas loob na gawin iyon. Sigurado ako na ang mga taong namamahala sa matulin na bangka ng iyong Yin Yang sect ay magiging matapang na gawin iyon sa sandaling malaman nila na kinuha ko ang origin stones, hindi ba? Matalim na tinitigan ni Alvin ang mata ng matanda at nagtanong. Ang pinakamakapangyarihang tao sa mga namamahala sa matulin na bangka ng ating Yin Yang sect ay nasa 4th level martial monarch stage lamang. Kung alam ng tao ang iyong kakayahan, hindi siya mangangahas na saktan ka, sir. Pilit na ngumiti ang matanda. Higit pa rito, nang hindi gumagamit ng anumang spirit weapons, magagamit mo ang lakas ng dalawang sinaunang itim na dragon, sir. Kasama ang iyong 5,000 ancient horned dragons, strength, malinaw na ikaw ay nasa 7th level martial monarch stage. Imposible na kaming Yin Yang sect ay masaktan ka para lang sa origin stones. Lalong mapait ang pilit ng ngiti ng matanda. Ang kakayahang magsagawa ng lakas ng dalawang sinaunang itim na dragon at 5,000 sinaunang may sungay na dragon. Ang ganoong kakayahan ay malamang na pag-aari ng isang 7th level martial monarch powerhouse. Ang origin energy ng isang 7th level martial monarch powerhouse sa buong puwersa ay katulad ng lakas ng isang sinaunang itim na dragon. Karaniwang mauunawaan ng ordinaryong 7th level martial monarch powerhouses ang isang uri ng 7th level monarch stage profundity at isang karagdagang isa o dalawang uri ng 2nd level monarch stage profundity. Ang una ay katulad ng lakas ng 8,000 sinaunang may sungay na dragon habang ang huli ay katulad ng lakas ng 5,000 sinaunang sungay na dragon. Ang pagsamahin ng mga ito ay magiging katulad ng kapangyarihan ng dalawang sinaunang itim na dragon at 3,000 sinaunang may sungay na mga dragon. Isang 7th level martial monarch martial artist na ang kakayahan ay mas makapangyarihan ay gaganap ng may mas malakas na lakas. Para magawa ang kanyang ginagawa, halos imposible para sa kanya na mas mababa sa 7th level martial monarch stage, espekulasyon ng matanda habang pinag-aaralan niya ang binata na nakasuot ng purple na nauna sa kanya. Sa sandaling iyon, nakatutok ang mga mata ni Alvin sa matanda. Masasabi niyang nagsasabi siya ng totoo. Isang 4th level martial monarch na namamahala sa matulin na bangka. Makatuwiran iyon, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Bagamat maraming martial monarch powerhouses sa mga first-rate na puwersa, ito ay isang malaking agwat sa pagitan ng 4th level at 7th level martial monarch stage. Hindi nakakagulat na naisip ng matanda na siya ay isang 7th level martial monarch stage martial artist. Walang napakaraming tunay na 7th level martial monarch stage na martial artist na maaaring malampasan siya sa lakas ng hindi gumagamit ng spirit weapons. Ilang tao ang nasa 7th level martial monarch stage sa iyong Yin Yang sect? Diretsong tanong ni Alvin habang nakatingin sa matanda. Tatawid siya sa Stream River sa pamamagitan ng matulin na bangka sa pagkakataong ito para makarating sa Inner Land. Papasukin niya ang Yin Yang sect pagdating niya para kunin ang dalawa niyang kasintahan. Tiyak na kailangan niyang labanan ang mga powerhouse ng Yin Yang sect habang nandoon siya. Kaya naman, tinanong niya ang matanda dahil gusto niyang maging handa sa pag-iisip bukod sa alamin ang kakayahan ng Yin Yang sect. Gaya nga ng kasabihan kung mas kilala mo ang iyong kaaway kaysa sa iyong kilala, hinding-hindi ka makakaranas ng pagkatalo. Hindi maiwasan ng matanda na mabigla sa tanong ni Alvin. Malinaw na hindi niya inaasahan ang tanong ni Alvin, ngunit sumagot pa rin siya ng tapat. Sa pagkakaalam ko,
Ang ating yin-yang sect ay walang maraming 7th level martial monarchs. Mabibilang mo sila sa iyong kamay. Ang ating Yang Peak Master, 2 Vice Peak Masters, at isang Guardian Elder ay nasa 7th level martial monarch stage. At saka, ang Yin Peak Master at ang 2 Vice Peak Masters ay 7th level martial monarchs din. Ang 7 ito lang ang kilala ko na nasa ganong level, mabagal na sabi ng matanda. 7th level martial monarchs. Isang kislap ang kumislap sa mga mata ni Alvin habang siya ay bumubulong. Pagkatapos, nagpatuloy siyang magtanong, mayroon bang 9th level martial monarch sa sekta? Iyon ay hindi ko alam. Ang alam ko lang ay tungkol sa 7th level martial monarchs. Kabilang sa kanila, ang Yang Peak at ang Yin Peak Masters ang may pinakamakapangyarihang kakayahan. Tumango si Alvin. Sir, may mga katanungan pa ba? Kung hindi, gagawa ako ng hakbang, huminga ng malalim ang matanda at sinabi kay Alvin na tila nababalisa. Kung papatayin siya ni Alvin, tiyak na mamamatay siya kahit na magkaroon siya ng 10 buhay. Oo. Tahimik na tumango si Alvin. Sush! Matapos matanggap ang pahintulot ni Alvin, napalitan ng pananabik ang buong mukha ng matanda at lumipad patungo sa direksyon ng Stream Riverside. Whoosh! Isang panandaliang sipol ng espada ang narinig na bumasag sa katahimikan sa mga tainga ni Alvin. Nagulat siya, agad siyang umikot patungo sa pinanggalingan ng tunog. Oh my! Hindi maiwasan ni Alvin na mamangha sa kanyang nakita. May butas sa katawan ng matanda na aalis na sana. Siya ay tinusok ng isang espada at siya ay patay na. Swoosh! Isang maapoy na elfen silhouette ang lumitaw sa harap ng matanda sa isang kisap mata. Gamit ang kanyang maselang kamay, hinawakan siya nito at tinanggal ang spatial ring ng matanda. Hindi niya nakalimutan ang profundity fragment sa katawan ng matanda. Matapos makuha ang spatial ring at profundity fragment, ang nagninangas na elfen silhouette ay gumalaw muli at sumugod patungo kay Alvin. Kasabay nito ang pagbagsak ng katawan ng matanda mula sa langit. Biglang naramdaman ni Alvin ang nakakapasong aura na papalapit sa kanya ngunit wala siyang liksi na umiwas. Irish, bakit mo siya pinatay? Tumingin si Alvin sa matandang lalaki na babagsak sa lupa at gulat na nagtanong. Bakit hindi ko siya mapatay? Ang silhouette ay Irish. Halata ang pagkalito sa kanyang mukha habang iniaabot niya ang profundity fragment at spatial ring kay Alvin. Ayos lang, pinatay mo pa rin siya. Umiling si Alvin na parang walang kwenta habang kinuha niya ang profundity fragment na ibinigay ni Irish. Nangako siya na hindi niya papatayin ang matanda hanggat nasiyahan siya sa sagot nito. Napaka-cooperative ng matanda at nasiyahan siya sa kanyang mga sagot. Gayunpaman, hindi siya ang pumatay sa matanda kundi si Irish sa halip. Hindi siya ang humiling kay Irish na patayin din siya. Kaya naman, technically, hindi niya sinira ang pangako niya sa matanda. Tara na. Matapos ipaalam kay Irish, tinawag ni Alvin si Jack kasama at tinungo ang direksyon ng Stream Riverside. Hindi nagtagal, dumating muli si Alvin at ang dalawa pa sa Stream Riverside. Nang makitang nakabalik na si Alvin at ang iba pa, napuno ng takot ang mga mukha ng mga tao sa Stream Riverside. Sinulyapan lang sila ng mga ito at hindi na naglakas loob na tumingin muli. Hindi biro iyon. Tutal, nasa martial monarch stage na ang sidekick sa tatlo. Kung titingnan pa nila ang mga ito, sa sandaling malungkot ang isa sa kanila, maaari niyang patayin ang mga tao na parang isang piraso ng cake. Kung talagang nangyari iyan, walang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring umiyak para sa awa. Sinilip ni Alvin ang mga tao sa pagtatangkang hanapin ang 2 tao mula sa yin-yang sect na nakatalaga sa Stream Riverside. Sa huli, ang kanyang pagtatangka ay hindi nagtagumpay. Wala sa kanila ang nagbibigay nito. Napakaingat nila, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Siya ay nagmamasid sa paligid ng Stream Riverside at tumitingin sa langit paminsan-minsan upang matiyak na walang nagtatago doon. Nais niyang makasigurado na ang lahat ay nakatipon dito, kabilang ang 2 disipulo ng yin-yang sect. Senior, salamat sa payo kanina. Tumingin si Alvin sa isang partikular na matandang lalaki at nagpasalamat sa kanya sa pamamagitan ng voice transmission.
Gayunpaman, hindi siya sinagot ng matanda. Sa sandaling iyon, napansin ni Alvin na itinago ng matanda ang kanyang mga alalahanin sa kanyang sarili. Dapat siyang matakot na mapansin ng mga tao ang kanilang pakikipag-usap. Pagkatapos ay naglakad si Alvin palapit sa matanda at sinulyapan siya na parang hindi niya sinasadya. Pagkatapos ay kinausap niya ang matanda sa pamamagitan ng voice transmission. Hindi ka natatakot sa gold devouring organization na iyon kahit wala ang payo ko. Ako lang, isang matandang lalaki na dapat isipin ang sarili kong negosyo, sagot ng matanda sa pamamagitan ng voice transmission, halos buntong hininga ang tono nito. Tumigil ka na sa pagbibiro, senyor. Tatandaan ko ang iyong kabaitan, tame time na tugon ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Lumipas ang oras ng tahimik. Sa lalong madaling panahon, kalahating buwan ang lumipas. Sa panahong iyon, ang mga tao mula sa Gold Devouring Organization ay tila ganap na nawala. Ang mga tao sa Stream Riverside ay mas nakaka-relax ngayon at nagsimula silang makipag-usap sa isa't isa. Narito na ang matulin na bangka. Isang sigaw ang narinig, na ikinagulat ng lahat. Isang matulin na bangka. Si Alvin ay nagpatuloy na ipinikit ang kanyang mga mata upang isave ang kanyang enerhiya habang siya ay nakatayo roon, hindi nagpapakita ng interes sa kanyang narinig. Gayunpaman, ganap na naakit sina Irish at Jack sa kanilang nakikita. 11:28. Pamilyar si Alvin sa matulin na bangka dahil minana niya ang alaala ng Rebirth Martial Emperor sa parehong buhay. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na masaksihan ito nina Irish at Jack, kaya natural silang natulala. Whoosh! Sa kanyang mga mata ay nakapikit, si Alvin ay tila nagtitipid sa kanyang enerhiya, ngunit siya ay aktwal na nililinang ang 9th form ng 9 Dragons War Sovereign Technique sa Snake Dragon form. Hindi niya pinansin ang sumisipol na papalapit sa kanila. Habang naghihintay sina Irish at Jack, isang maliit na itim na tuldok na nasa malayo ay patuloy na lumalaki. Maya-maya, nakakita sila ng isang bagay na parang bangka. Iyan ba ang matulin na bangka? Napuno ng gulat ang mga mata ni Jack habang pinagmamasdan niya ang parang bangka na papalapit. Parang walang masyadong pinagkaiba sa isang tipikal na bangka. Siyempre, pareho lang ang hitsura. It's much bigger than a regular boat. Whoosh! Hindi nagtagal, dumating ang matulin na bangka sa Stream Riverside at buo ang ipinakita sa harap ng lahat na naghihintay. Napansin ni Jack at Irish na ang matulin na bangka ay gawa sa kakaibang hindi kilalang materyal. Bagaman hindi nila ito hinawakan, sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito, masasabi na nila na ang materyal ay malayo sa karaniwan. Samantala, may pinaghalong bakanteng triplet at twin seats sa Swift Boat. Kinakontrol ba ng mga tao mula sa Yin-Yang sect ang matulin na bangka? Sa lalong madaling panahon, bumalik sa katinoan si Jack at pinag-aralan ang dalawang tao na bawat isa ay nakatayo sa harap at likod ng matulin na bangka. Silang dalawa ay matatandang lalaki na hindi sinasadyang nagbigay kay Jack ng isang nakakatakot na pakiramdam ng pagbabante sa pamamagitan lamang ng pagtayo doon. Pareho silang powerhouse. Agad na pumasok sa isip ni Jack ang pag-iisip. Nakuha niya ang instinct na ang dalawang tao mula sa Yin-Yang sect ay nagtataglay ng mas malakas na kakayahan kaysa sa kanya. Whoosh! Whoosh! Sa susunod na segundo, dalawang silhouette ang lumipad mula sa karamihan at dumaong malapit sa matulin na bangka. Nagtipon sila kasama ang dalawang matanda na kabababa pa lang ng matulin na bangka at magalang na yumuko sa kanila. Mga matatanda. Matapos yumuko ay nagbulungan ang dalawang lalaki sa dalawang matanda. Yin-Yang sect ba silang dalawa? Katabi ko lang sila kanina. Hindi ko masabi na sila ay mula sa Yin-Yang sect. Sa sandaling iyon, marami sa kanila na naghihintay sa tabi ng Stream Riverside ang nagulat. Matapos marinig ang ibinulong ng dalawang disipulo ng Yin-Yang sect sa kanilang mga tainga, naging malungkot ang mukha ng dalawang elder nang walang nakapansin. Sabay toon ang tingin nila sa purple silhouette na nakatayo sa di kalayuan. So, sinira niya ang Gold Devouring Organization at kinuha ang napakalaking halaga ng Origin Stones na dapat ay sa atin. Mahinang bamulong ang isa sa mga matandang lalaki habang may malamig na kinang na sumilay sa kanyang mga mata. Hindi ito ang lugar para turuan siya ng leksyon.
Kung hindi, malalaman ng iba na pinahintulutan namin ng Yin Yang Sect ang Gold Devouring Organization na scam sila. Siguradong magdudulot iyon sa amin ng masamang reputasyon. Sabi ng isa pang matanda. Tingnan natin kung ano ang gagawin natin tungkol sa kanya pagdating natin sa Inner Land at bumalik sa Yin Yang Sect, sabi ng unang elder. Pagdating natin sa Yin Yang Sect, pipilitin natin siyang iluwa lahat ng origin stones na kinuha niya sa atin kahit gaano pa karami. Huwag kang maging walang ingat. Dapat ay mayroon siyang isang pambihirang pagkakakilanlan. Kahit na ang kanyang sidekick ay isang martial monarch, bulalas ng huli. Natural, ang taong tinutukoy ng dalawang matandang lalaki ay si Alvin. Kasama sina Irish at Jack na nasa tabi niya, silang tatlo ay pakay ng matatandang lalaki. Mga elder. Hindi pa bumabalik si Eldhendrekang hanggang ngayon. I'm guessing napatay na nila siya, sabi ng Yin Yang Sect na nakatayo sa tabi habang pinananatiling mahina ang boses. Ito ay isang win-win situation kung ibabalik niya ang kabilang sa Yin Yang Sect. How dare he kill our Yin Yang Sect elder? Hindi siya aalis sa sect pagdating niya doon. Nagkatinginan ng dalawang Yin Yang Sect elder sa isa't isa. Pareho silang may mabangis na kinang na kumikinang sa kanilang mga mata na para bang lalamunan nila ang sino mang lalapit sa kanila. Miss Irish, napansin mo ba na paminsan-minsan ay napapasulyap sa amin ang dalawang matandang lalaki? Tinanong ni Jack si Irish matapos mapanood ng may takot ang dalawang matandang Yin Yang Sect. Nandito sila na may masamang intensyon. Si Irish, na ang mukha ay tila natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo, ay gumalaw sa kanyang magagandang labi. Kuripot siya sa mga salita niya. Lahat, makinig. Ang matuli na bangka ay aalis makalipas ang isang oras. Mangyaring bumili ng iyong boarding token mula sa kanilang dalawa, agad na sumigaw ang isa sa mga elder ng Yin Yang Sect habang nakaturo sa dalawang disipulo ng Yin Yang Sect. Sa sandaling magsalita siya, isang inaasahang kaguluhan ang sumiklab. So, nasa tabi ko lang silang dalawa mula sa Yin Yang Sect noong binili ko ang peking boarding token. Bakit hindi nila sinabi sa amin? Nawala ko ang 20 origin stones para sa wala. Galit na galit ang sigaw ng marami sa kanila. Dahil walang nagbabala sa kanila, na-scam sila ng mga tao mula sa Gold Devouring Organization ng kararating lang nila. Ang bawat isa sa kanila ay gumastos ng 20 origin stones bawat isa upang bilhin ang mga peking boarding token. Sa una, pagkatapos malaman na sila ay na-scam, kung isa sa alang-alang ang kapangyarihan ng Gold Devouring Organization, ni hindi sila nang ahas na magsabi ng kahit ano o bigyan ng babala ang mga taong dumating mamaya. Gayunpaman, ngayong nalaman nila na ang dalawang disipulo ng Yin Yang Sect ay nakatayo sa gitna nila at hindi sila binalaan, sila ay nagalit. Kung ang mga disipulo ng Yin Yang Sect ang bahala dito, ang mga tao ba mula sa Gold Devouring Organization ay maglalakas loob na looban tayo sa sikat ng araw? Tama. 20 origin stones iyon. Hindi ito maliit na figure. Marami sa kanila ang nagbulungan at nag-uusap sa isa't isa habang galit na nakatingin sa 4 na tao mula sa Yin Yang Sect. Pinigilan ng isang panunuya ang ugong. Ang isa sa mga elder ng Yin Yang Sect ay humakbang pasulong at tumawid sa mga tao gamit ang aura ng kanyang martial monarch powerhouse. Medyo na-suffocate ng aura ang galit na mga mandurumog, pati na ang patuloy na pag-uusap sa isa't isa. Sino ang dapat sisihin kapag sinubukan ninyong lahat na maging cheapskate at makatipid sa mas kaunting origin stones? Ang matulin na bangka ng ating Yin Yang Sect ay naniningil ng 30 origin stones bawat tao. Sinabi na namin ang presyo mula pa noong una, at pareho ang pakikitungo namin sa lahat. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo pa narinig iyon bago pumunta dito. Ang elder ng Yin Yang Sect ay nanunuya. Ang grupo ng mga taong na-scam ay biglang natahimik matapos marinig ang sinabi ng elder. Ito ay ang katotohanan. Bagamat ito ang unang pagkakataon para sa marami sa kanila na pumunta sa Stream Riverside at sumakay sa matulin na bangka sa unang pagkakataon, narinig na nila ang tungkol sa bayad sa pagsakay sa matulin na bangka bago pa man. Malinaw na nagkakahalaga ito ng 30 origin stone bawat tao.
Gayunpaman, napagtanto nila na may mga taong nagbebenta ng mga boarding token na nagkakahalaga lamang ng 20 origin stones nang dumating sila. Higit pa rito, mukhang tunay ang mga boarding token, at walang nagbabala sa kanila tungkol sa scam. Kumbinsido sila sa sandaling iyon at natarante dahil akala nila makakapagligtas sila ng 10 origin stone sa boarding token. Kahit kami ay mga cheapskate na nauwi sa pagka-scam, hindi dapat sila payagan ng Yin Yang sect na gawin iyon. Nandito ang mga disipulo ng Yin Yang sect, pero bakit hindi nila tayo binalaan? Paano nila tayo napanood na niloloko lang? Sa lalong madaling panahon, may nag-iinit na galit. Balaan kayong lahat. Ang ibang Yin Yang sect elder ay malamig na tumingin sa taong iyon. Paano ka ma-scam kung hindi ka cheap? Pipilitin ka ba nila kung tinanggihan mo sila? Don't tell me that all of you have been scammed. Nasasaktan ba yung hindi na-scam at hindi bumili ng fake boarding tokens? Alam mo ba kung bakit hindi sila nasasaktan? Dahil sa atin, ang Yin Yang sect. Kung hindi dahil sa ating kapangyarihan, mabubuhay pa kaya sila. 20 origin stones lang ang nawawala sa iyo. Nawawalan ka ba ng buhay dahil dito? Malinaw na nagsalita ang elder ng Yin Yang sect, na hindi makapagsalita ang mga tao. Parang totoo. Sa sandaling iyon, may pumunta sa 2 disipulo ng Yin Yang sect para masunurin silang bumili ng boarding token mula sa kanila. Kasunod nito, parami ng parami ang sumunod. So, this is the Yin Yang sect. Halatang maluwag ka sa gold devouring organization at how dare you say it like you're the righteous one. Pagkaraan ng ilang oras, binuksan ni Alvin ang kanyang mga mata at sinulyapan ang 4 na miyembro ng Yin Yang sect. Malawak ang ngisi niya. Mukhang nalaman ng 2 matandang ito na sinisira natin ang gold devouring organization. Napansin din ni Alvin na may malamig na kinang sa kanilang mga mata nang tumingin sa kanila ang 2 Yin Yang sect elders. Gayunpaman, hindi sila umatake sa harap ng karamihan. Nagpaparaya pa sila. Nagulat si Alvin. Sa totoo lang, pinatay ni Irish ang taong sumunod sa kanila sa pugad ng gold devouring organization. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa iba sa Yin Yang sect ang tungkol sa kakayahan ni Alvin. Ang tanging nagawa ng stalker ay ipadala ang impormasyon tungkol sa pagsira nila sa gold devouring organization sa pamamagitan ng communication jade chip. Sa makatuwid, silang 4 mula sa Yin Yang sect na nakatayo sa kanilang harapan ay walang ideya kung ano ang kakayahan ni Alvin. Ang kanilang takot sa kanya ay hindi ang dahilan kung bakit hindi sila umatake. Ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay magparaya. Marahil ay hindi komportable para sa kanila na umatake kapag maraming tao. Kung tutuusin, mapapatunayan lang nila na sinadya nilang nagtatrabaho sa gold devouring organization sa sandaling gumawa sila ng hakbang. Hindi naging mahirap para kay Alvin na malaman iyon. Jack, pumunta ka at bumili ng 3 boarding token. Tumingin si Alvin kay Jack at pagkatapos ay itinaas ang kanyang braso. Isang special ring ang lumitaw sa kanyang kamay. Matapos tanggalin ang pagmamayari, inihagis niya ang singsing kay Jack. Nag-imbak ako ng 1,000 origin stones doon. Oo, young master, magalang na tugon ni Jack at binili ang mga boarding token mula sa 2 disipulo ng Yin Yang sect. Magkatabi sina Alvin at Irish at tumingin sa kanilang 4 mula sa Yin Yang sect sa malayo. 2 4th level martial monarch stage. Sa kanilang cultivation base, dapat silang mga elder sa Yin Yang sect, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Nakita ko na ang 2 pang disipulo. Kasama sila sa karamihan, ngunit magaling silang magkaila at hindi ibigay ang kanilang pagkakakilanlan. Dapat silang mga disipulo ng Yin Yang sect na nakatanggap ng communication jade chip. Pareho silang 9th level void transformation martial artists. Kung hindi ako nagkakamali, dapat nasa peak level void stage sila, espekulasyon ni Alvin. Sa second rate at third rate na puwersa sa Cloud Continent, ang mga tao sa peak level void stage ay mga hindi pangkaraniwang tao na may mga pambihirang posisyon. Lalo na sa mga third rate na puwersa, ang mga tao sa peak level void stage ay mga pinuno.
Gayunpaman, sa mga first-rate na puwersa, ang isang peak-level void stage martial artist ay maituturing lamang na isang natatanging disipulo dahil maraming martial monarch powerhouses sa mga naturang puwersa. Hindi sila magkakaroon ng anumang posisyon na mahalaga kung hindi pa nila makakamit ang martial monarch stage. Sa ilang sandali, bumalik si Jack pagkatapos bumili ng 3 boarding token. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga ito at napagtanto niyang hindi sila gaanong naiiba sa mga peking boarding token. 1129. Kung paanong inihahambing ng maraming tao ang kanilang mga peking boarding token sa tunay, ang boses ng elder ng Yin Yang sect ay umalingaw-ngaw sa hangin. Kung ilalagay mo ang iyong origin energy sa boarding token na ibinebenta ng aming Yin Yang sect, ipapakita nito ang salitang Yin Yang, ngunit ang peking boarding token na binili ninyo ay hindi magkakaroon ng ganitong uri ng phenomena. Kaagad, maraming tao ang nagsimulang subukan ito. Totoo talaga. Napansin nila na tulad ng sinabi ng elder ng Yin Yang sect, hanggat ilalagay ng isa ang kanilang origin energy sa totoong boarding token, ang salitang Yin Yang ay lalabas dito. Tungkol naman sa peking boarding token, wala itong reaksyon kahit na na-infuse dito ang origin energy. Mukhang may isang inscription master na nasa 7th level martial monarch stage sa Yin Yang sect, naisip ni Darfield Lin Alvin sa kanyang sarili. Bago ito, sa kalangitan sa itaas ng pugad ng Gold Devouring Organization, hindi man lang niya mahabol ang communication jade slip na ipinadala ng matandang Yin Yang sa sarili niyang bilis. Sa oras na iyon, alam na niya na ang piraso ng communication jade slip na iyon ay ginawa ng isang inscription master na may medyo mataas na level na spiritual energy. Kung hindi, ang bilis ng communication jade slip na iyon ay hindi magiging ganito kabilis. Sa ngayon, tinitingnan ng boarding token na magpapakita ng salitang Yin Yang, pagkatapos may pasok dito ang origin energy, lubos na sigurado si Alvin tungkol dito. Dahil ang boarding token na iyon ay inukit at inayos ng isang espesyal na inscription formation, ito ay maghahayag ng mga salita o mga guhit ayon sa inscription formation outline kapag ang origin energy ay naipasok dito. Tanging isang inscription master na may espiritual na enerhiya na hindi bababa sa 7th level martial monarch stage ang maaaring maglagay ng ganoong inscription formation. Para sa kadahilanang ito, napagpasyahan ni Alvin na mayroong ganoong inscription master sa Yin Yang sect. Pagkaraan ng isang oras, ang grupo ng mga tao, kabilang si Alvin, ay nagpatuloy sa pagbibigay ng kanilang mga boarding token ng paisa-isa sa 2 elder ng Yin Yang sect. Matapos silang suriin, saka lamang sila pinayagang sumakay sa matuli na bangka. Ang isang bagay na dapat banggitin ay noong turn na ni Alvin. Ang titig na tinitignan siya ng elder ng Yin Yang sect noon ay puno ng puot na parang nangangati siyang gawin ang kanyang paglipat kay Alvin doon at pagkatapos. Si Alvin ay hindi nagulat dito. Hindi lang iyon, ngunit nakikita rin niya na ang lalaking ito ay hindi gagawa ng hakbang sa kanya sa ngayon. Marahil, plano lang nilang ilunsad ang kanilang pag-atake sa akin pagkatapos nating makarating sa inner land sa Yin Yang sect. Kung siya ang nasa kalagayan nila, siguradong ganoon din ang plano niya. Sumakay si Alvin at ang 2 pa sa matuli na bangka at umupo sa pinakaloob na upuan na nakakumpol sa mga grupo ng 3 at 4 sa loob. Siya at si Irish ay nakadikit sa isa't isa habang sila ay nakaupo sa kanilang mga upuan. Si Jack, sa kabilang banda, ay umupo ng matino sa panlabas na bahagi. Hindi naman masyadong masama ang lugar na ito. Umupo ng tuwid si Alvin at itinaas ang kanyang ulo. Nakita niya ng malinaw ang Stream River. Ang Stream River ay nakaunat hanggang sa nakikita ng mga mata. Tulad ng isang pool ng patay na tubig, walang anumang palatandaan ng mga alon dahil ito ay napakatahimik. Gayunpaman, alam ni Alvin na sa likod ng harapan ng kalmadong tubig ng Stream River ay may nakatagong layunin ng pagpatay. Sa gitna ng Stream River, ang ibabaw ng tubig ay magiging mas hindi matatag. Lalakas din ang puwersa ng gravitational, at magiging mahirap para sa mga tao na tumawid sa ilog ng mahinahon. Magkakaroon lamang ng isang pagtatapos para sa isang martial artist na may mas mababang cultivation base na tumawid sa Stream River. Pagod, tapos nalulunod. Kapag nalunod siya, isa lang ang kalalabasan, kamatayan.
Pagkaraan ng 15 minuto, maliban sa 2 disipulo ng Yin Yang sect, lahat ng iba ay nakasakay sa matulin na bangka. Ang matandang iyon, na unang nagbabala kay Alvin bago ito at hindi man lang nang ahas na batiin siya sa huli, ay umupo rin malapit sa kanilang tatlo. Kapatid na lalaki, pasensya na ngayon lang. Nag-aalala rin ako na may mga mata ng Gold Devouring Organization sa grupo ng mga tao ngayon lang, tumingin ang matanda kay Alvin at humihingi ng tawad. Lahat ay natatakot sa kamatayan, pati na rin siya. Bago ito, ang dahilan kung bakit siya nang ahas na bigyan ng babala si Alvin ay dahil sa oras na iyon, lahat ng iba ay nakatingin kay Alvin, kaya hindi siya nag-aalala na malaman ito. Ayos lang. Umiling si Alvin, na nagpapakita na hindi siya nag-aalala tungkol dito. Bumangon ka. Sa sandaling ito, isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw sa hangin. Isa ito sa mga elder ng Yin Yang sect na sumigaw ng malakas. Sa susunod na pagkakataon, ang isa pang elder ng Yin Yang sect na nakatayo sa harapan ng matulin na bangka ay nagsimulang maging abala. Ang matulin na bangka ay masisimulan lamang kung ito ay pinaandar ng isang tao. Whoosh! Nang lumabas sa bibig niya ang salita ng matanda sa Yin Yang, ang mabilis na bangka ay pumailang lang sa hangin. Matapos makuha ang momentum nito, bumaril ito patungo sa itaas na langit ng Stream River na parang araw na inilabas mula sa busog nito. Nang ang matulin na bangka ay pumasok sa kalangitan sa itaas ng Stream River, bigla itong nanginig at mabilis na bumagsak pababa. Anong nangyayari? May problema ba sa matulin na bangka? Mangyaring huwag sabihin sa akin na kami ay talagang malas. Sabay-sabay, maraming tao ang sumigaw ng malakas. Mabilis na tumahimik ang mabilis na bangka at unti-unting tumaas ang taas nito, na naging dahilan upang muling gumaan ang loob ng maraming tao na itinaas sa taas. Napakalakas ng gravitational pull nitong Stream River. Bagamat nananatili pa rin ang takot sa kanilang mga puso, ang mga tao ay nananaghoy. Siyempre, kung hindi dahil sa katotohanan na ang Stream River ay may napakalaking gravitational pull at ang tubig ng ilog ay maaaring pumatay, bakit kailangan nating gumastos ng 30 origin stones nang walang anumang dahilan para makasakay sa matulin na bangkang ito? Ang ilang mga tao na nanatiling hindi nababagabag at tila hindi bago sa pagsakay sa matulin na bangkang ito ay nagsabi bilang isang bagay of fact. Nang marinig sila ng mga tao, sabay-sabay silang tumango. Young brother, hindi ba ito ang unang beses mong sumakay sa matulin na bangka? Tanong ng matanda, na kanina pa nabigla at natatakot pa rin, habang nakatingin kay Alvin. Bagamat ngayon lang siya nagulat, na nakaharap kay Alvin at sa dalawa pa, malinaw niyang nabasa ang mga ekspresyon ng tatlo mula sa simula hanggang sa katapusan ng insidente. Sa kanilang tatlo, tanging ang binata na nakasuot ng kulay ube ang nanatiling hindi mapakali na para bang alam na niya na biglang mahuhulog ang matulin na bangka. First time kong sumakay dito. Gayunpaman, may nagsabi sa akin tungkol sa nangyari noon, sagot ni Alvin. Saka lang naintindihan ng matanda. Pagkatapos, nang makita niyang si Alvin ay nagpatuloy na ipinikit ang kanyang mga mata upang magkaroon ng katahimikan sa pag-iisip, sa katinoan, hindi na siya nagsalita ng kahit ano para istorbohin siya. Ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata at tahimik na nag-cultivate. 9 Dragon Sovereign Techniques Divine Dragon Form. Mayroon pa akong span ng 6 na buwan. Sa 6 na buwang ito, sa tulong ng malupit na medicinal efficacy ng Rebirth Pill, sandali na lang para sa akin na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa 3rd level Martial Monarch stage. Saglit na nilinang ni Alvin bago biglang nabalisa ang kanyang puso. Sa sandaling naalala niya ang kalagayan ng dalawa niyang kasintahan, hindi na siya mapakali. Ang mga alon ng inis at galit ay patuloy na kumalat na para bang sisubog siya sa kaunting haplos. Pagkaraan lang ng mahabang panahon ay tuluyan na niyang nasupil ang mga ito. Matapos pakalmayan ang sarili, naisip ni Alvin sa kanyang sarili, ang resulta ng pagiging devil ng Devil Seal Tablet ay sobra na. Sa huling pagkakataon, nang siya ay nasa itaas ng pugad ng Gold Devouring Organization at nalaman ang tungkol sa kasalukuyang hindi kanais-nais na kalagayan ng kanyang dalawang kasintahan, agad siyang nilamon ng galit. Galit na galit siya na hindi niya nakontrol. Noon lang, agad niyang hinawakan ang leeg ng elder ng Yin Yang sect na iyon.
Kung hindi ginawa ng kanyang rasyonalidad ang lahat para sugpuin ang kanyang galit, sinakal na sana niya ang matandang iyon hanggang sa mamatay sa oras na iyon. Hindi na kailangang hintayin ng matandang lalaki na patayin siya ni Irish. Gayunpaman, kahit na makapasok ako sa third level martial monarch stage, hindi ito nangangahulugan na makakalaban ko ang mga pulutong ng powerhouses sa Yin Yang sect. Lalo na ang peak master ng Yang Peak. Bilang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Yin Yang sect, ang kanyang lakas ay dapat na nasa 8th level martial monarch stage man lang. Ang isip ni Alvin ay patuloy na umiikot habang siya ay patuloy na nagmumuni-muni. Ayon sa memorya ng Rebirth Martial Emperor, sa panahon kung saan siya noong panahong iyon, marami sa mga first-rated na puwersa ang may mga powerhouse ng 9th level martial monarch stage. Sino ang nakakaalam? Ang Yang Peak's Peak Master ng Yin Yang sect ay maaaring nasa 9th level martial monarch stage din. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa loob. Kung ang kabilang partido ay talagang isang tao na nasa 9th level martial monarch stage, kung gayon hindi siya magkakaroon ng lakas na maaaring pigilan siya sa loob lamang ng 6 na buwan. Maliban na lang kung ang aking fused profundity ay makakagawa ng isang breakthrough at maging katulad ng Emperor Stage Profundity. Kapag ito ay nasira, ito ay magtataas ng lakas ng isang sinaunang itim na dragon. Kung hindi, hindi ako makakapantay sa kanya. Napakalinaw ni Alvin tungkol sa kanyang sariling lakas. Ito mismo ang dahilan kung bakit naramdaman ni Alvin ang isang pakiramdam ng hindi maipaliwanag na panggigipit na pumipilit sa kanya ng labis na halos hindi na siya makahinga. Linangin. Intindihin. Matapos huminga ng malalim, si Alvin, na sa wakas ay nagpakalma sa kanyang magulong damdamin, ay nagsimulang pakalmayan ang kanyang isip at linangin. Sa kanyang mga kamay na may hawak na 3 piraso ng Nature Profundity Fragments, naunawaan niya at itinaas ang kanyang fused profundity. Hindi siya umimik kahit isang segundo habang patuloy niyang inaalam ang kaalaman sa sword art na nagmula sa salitang espada, sa kanyang isipan. Sa ngayon, desperado siyang dagdagan ang kanyang lakas. Kung kulang ang kanyang lakas, maaaring hindi niya mailigtas ang 2 babae kahit na nakarating na siya sa Yin Yang sect sa Inner Land. May iniisip siya. Napansin din ni Irish, na tahimik na nakaupo sa tabi ni Alvin, na may mali sa kanya noon. Gayunpaman, kahit gaano siya kabait, hindi niya ito inistorbo, at sa halip, nanatili lang siya sa tabi nito nang hindi na nagsalita pa. Ang matulin na bangka ay napakabilis. Ang mga bugzo ng mabilis na winchi ay bumubulusok mula sa harapan, ngunit ang mismong winchi ay hinarangan ng halo na nakalagay sa itaas ng matulin na bangka, na pinipigilan na makagambala sa sinuman sa matulin na bangka. Ang halo na ito ay nabuo ng walang iba kundi ang defensive formation. Sa paglipas ng panahon, ang mga tao sa mabilis na bangka ay nagsimulang pumikit upang magtanim din. Para sa isang beses, ang buong matulin na bangka ay nahulog sa isang mapayapang katahimikan. Dahil ang mabilis na bangka ay lumilipad sa isang normal na estado, ang Yin Yang sect elder sa harap ng matulin na bangka ay hindi naabala rin. Nakipagpalitan siya ng tingin sa isa pang elder ng Yin Yang sect na nakatayo sa dulo ng matulin na bangka bago sila sabay na tumingin kay Alvin. Baka sa lalim ng kanilang mga mata ang mga pahiwatig ng pamatay na aura. Sa ngayon, talagang nangangati silang itapon si Alvin palabas ng matulin na bangka. Gayunpaman, hindi nila magagawa iyon. Kung gagawin nila ito, oo, walang pag-aalinlangan na sila ay masisiyahan sa kanilang sarili, ngunit sa parehong oras, ang takot ay sesubog sa loob ng iba. Sa hinaharap kapag kumalat ang kwentong ito, wala nang maglalakas loob na sumakay sa kanilang Yin Yang sect na matulin na bangka. Mabilis na lumipas ang tagal ng 1 buwan. Ang buong paglalakbay ay kaaya-aya dahil hindi sila nakatagpo ng anumang insidente. May ilang maliliit na matulin na bangka lamang ang dumaan at huminto sa malapit sa kanila bago umalis muli. 70% ng mga tao sa miniature swift boat ay mga pirata na naglakbay sa itaas ng Stream River. Gayunpaman, ang mga pirata na ito ay may mahusay na paghatol. Karaniwang hindi sila magdudulot ng problema sa isang tao na hindi nila kayang labanan.
Gamit lamang ang matulin na bangka ng Yin Yang Sect bilang isang halimbawa, hindi maraming pirata ang nang-ahas na gumawa ng inisyatiba upang magdulot ng mga problema sa kanila. Kadalasan ay umiiwas sila kapag nakita nila ito sa malayo. Siyempre, hindi lahat ng mga pirata ay nang-ahas na hindi pumili ng problema sa kanila. Mayroong maraming powerhouse sa mga pirata sa itaas ng Stream River, kabilang ang mga may lakas ng 4th level Martial Monarch stage at mas mataas. Sa mga pirata na ito, kahit na makarating sila sa matulin na bangka ng Yin Yang Sect, hinding-hindi nila ito pababayaan. Hindi lang iyon, para sa kanila, ang matulin na bangka ng Yin Yang Sect ay parang cash cow dahil palagi silang nakakakuha ng napakalaking bilang ng mga high-grade na origin stone sa bawat pagtatangka nilang manloob. 1130. Ang ganitong mga pirata ay kung minsan ay sadyang hanapin ang matulin na bangka ng Yin Yang Sect upang pagnakawan. Dahil talaga sa takot nila sa ganitong uri ng mga pirata na paminsan-minsan, ang elder ng Yin Yang Sect na nakatayo sa harap ng matulin na bangka ay patnubayan ang direksyon ng matulin na bangka upang maiwasan ang paglalakbay sa isang tuwid na linya. Sa ganitong paraan, ang kanilang kaligtasan ay lubos na mapapahusay. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na talagang walang magkakamali. Minsan, kahit ano ay maaaring mangyari kapag ang isa ay malungkot. Tahimik na dumaloy ang oras. 2 linggo na naman ang lumipas. Nalakbay na ng matulin na bangka ang kalahati ng paglalakbay nito. 1.5 buwan na lang at makakarating na sila sa Innerland. Nang makita na ang kanilang paglalakbay ay umabot na sa kalahating marka, nakahinga ng maluwag ang 2 elder ng Yin Yang Sect. Gayunpaman, bago sila tuluyang makahinga, biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang tumingin sila sa direksyon kung saan sabay-sabay na patungo ang matulin na bangka. Whoosh! 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 Umalangaw-ngaw mula sa harapan ng matulin na bangka ang sunod-sunod na pagsipol na nakakatalim ng tainga. Papalapit ng papalapit ang tunog. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbabago sa ekspresyon ng 2 elder ng Yin Yang Sect. Mga pirata. Sa bilis ng kidlat, nagpalitan ng tingin ang 2 elder ng Yin Yang Sect at sabay-sabay na inilabas ang nag-iisang salitang ito. Hindi nila sinasadyang pigilan ang kanilang mga boses, kaya't ito ay lumitaw lalo na malakas sa tahimik na matulin na bangka. Sa isang pagkakataon, ginising nila ang kalahati ng mga tao. Tulalo pa rin sila noong una pagkagising nila, ngunit nang sa wakas ay bumalik na sila sa kanilang katinoan, isa-isang bumungad sa kanila ang takot. P-Pirates. Mga pirata. Nakatagpo sila ng mga pirata sa Stream River. Narinig na nila noon ang mga pirata ng Stream River. Malayo sila sa ordinaryong mukhang masasamang pirata mula sa Inner at Outer Lands. Ang ilan sa kanila ay nasa first-rate na Martial Monarch stage. Sa lalong madaling panahon, ang mga taong nagising ay napatingin sa direksyon kung saan patungo ang matulin na bangka. Nakikita nila ang ilang itim na bitik na unti-unting lumaki habang sumusugod sila sa kanila. Si Jack ay nagising din sa ingay. Nang maisip niya ang nangyayari, nagdilim ang mukha niya. Ang matulin na bangka na sinasakyan natin ay kabilang sa Yin Yang Sect. So, ibig sabihin, hindi magiging matapang ang mga pirata para makipag-away sa atin, hindi ba? Ang 2 matanda ay parehong nasa Martial Monarch stage. Kahit na maglakas loob silang pumunta para makipag-away sa atin, ang mga taong naliligaw ay hindi naman tayo. Ngayon na sa wakas ay nakapaglakbay na ako sa Stream River, ang matugunan ng mga pirata ay nangangahulugan na ang aking paglalakbay sa pagkakataong ito ay napakahusay na natapos. Maraming tao ang nagbubulungan sa isa't isa. Ito ang unang pagkakataon para sa karamihan sa kanila na sumakay sa matulin na bangkang ito sa kabila ng Stream River. Sila ay may lubos na pananalig sa 2 elder ng Yin Yang Sect at naisip na sila ay magiging ligtas. Sa ngayon, sila ay nasa gilid ng kanilang mga upuan, naghihintay na makita ang 2 elder ng Yin Yang Sect na pumatay at mapaatres ang mga pirata. Napakawalang muwang. Nang marinig ang mga salita ng mga taong mainit ang dugo, ilang mga tao na sumakay sa matulin na bangka sa kabila ng Stream River ay huminga ng higit sa 1 beses. Hindi mo ba nakikita na nagbago na ang mukha ng 2 matanda?
Sa tingin mo ba ay hindi alam ng mga pirata na iyon na ang matulin na bangkang sinasakyan natin ay kabilang sa Yin Yang sect? Ang lahat ng mga pirata ng Stream River ay napakatalino. Kung wala silang anumang tiwala sa kanilang sarili, sa tingin mo ba ay gagawa pa sila ng hakbang sa atin? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa bibig ng tao, ang mga taong nagising na lamang sa matulin na bangka ay agad na tumingin sa dalawang elder ng Yin Yang sect na umaasa. Whoosh! 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 Matapos nilang makita kung gaano kaitikot ang mga mukha ng dalawang elder ng Yin Yang sect, muling bumalatay sa kanila ang takot ng mapagtanto nila na ang mga pirata na ito sa harap ng matulin na bangka ay talagang may masamang intensyon. Maging ang dalawang matandang Yin Yang sect ay nagbago na ngayon. Halatang wala silang tiwala na labanan ang mga pirata na ito. Ano ang dapat nating gawin? Ayokong mamatay. Ayokong mamatay. Bakit ba ako nagpunta sa Innerland para masaya? Damat! Mawawalan ako ng buhay dito ngayon. Kaagad, ang buong matulin na bangka ay nagkagulo. Karamihan sa mga tao ay namutla na may takot na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha na tila ba magtatapos na ang mundo. Sa ganitong maingay na kapaligiran, kahit ang isang tao na lubos ang atensyon sa paglilinang ay nagising din dito. Kabilang sa kanila ay sina Alvin, Irish, at ang matandang nakaupo sa hindi kalayuan sa kanila, ang matandang lalaki na mabait na nagbabala kay Alvin noong nasa tabi sila ng Stream Riverside noong nakaraan. Mga pirata. At kahit ang dalawang elder ng Yin Yang sect ay walang tiwala rin. Sa lalong madaling panahon, ang grupo ng mga tao na bagong gising, kasama si Alvin, sa wakas ay nalaman ang tungkol sa kritikal na sitwasyon na kanilang kinalalagyan ngayon. Kapatid na lalaki, mukhang makikipagkita tayo sa ating gumawa ngayon, tumingin ang matanda kay Alvin at sinabing may mahabang mukha. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Alvin. Walang sabi-sabi, tumingin siya kaagad sa harap ng matulin na bangka. Sa isang sulyap lang, nakikita niya ang 7 maliliit na matulin na bangka na sumisipol habang papunta sila doon sa harap, likod at gilid ng matulin nilang bangka, na nakapalibot dito ng mahigpit. Mga kaibigan ng Yin Yang sect, makinig kayo. Itigil ang matulin ninyong bangka. Kung hindi, sisirain namin ang inyong bangka at papatayin kayong lahat. Sa sandaling iyon, isang maingay na boses ang umalangaw-ngaw mula sa maliit na matulin na bangka sa harap nila. Ang boses ay napuno ng yelo na parabang nagmula ito sa loob ng isang butas na natunaw, napakalamig na ginawa nitong nanginginig ang puso sa sobrang lamig. Hindi. Hindi. Kaagad, biglang bumalandra ang takot sa matulin na bangka ng Yin Yang sect. Isang malamig na ungol ang umalangaw-ngaw at nanag sa hiyawan ng eksena. Ang elder ng Yin Yang sect na nakatayo sa harap ng matulin na bangka ang humagulgol nang simulan niyang kontrolin muli ang matulin na bangka. Hindi nagtagal, bumagal ang mabilis na bangka hanggang sa tuluyang huminto. Ang matulin na bangka na katatapos lang huminto ay biglang bumagsak muli, bumaba mula sa langit at nagulat ang marami sa mga pasahero nito na agad na umagos ang dugo sa kanilang mga mukha. Hanggang sa tuluyang tumigil sa paglubog ang matulin na bangka ay muling bumalik ang kulay sa kanilang mga pisngi. Whoosh! Whoosh! Matapos maging matatag ang matulin na bangka, sunod-sunod na matulin na sipol ang umalangaw-ngaw habang ang mga guhit ng mga figure ay lumitaw sa harap, likod at gilid ng matulin na bangka. Sila ay isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim, na mula bata hanggang matanda. Habang ang mga tao sa mabilis na bangka ay nakabantay sa lahat ng posibleng panganib, ang dalawang elder ng Yin Yang sect ay namula at sabay-sabay na sumigaw ng malakas, "Kayo na naman!" Nang lumabas ang mga salita sa bibig ng dalawang elder ng Yin Yang sect, maraming tao sa matulin na bangka ang nakahinga ng maluwag. Mula sa reaksyon ng dalawang elder ng Yin Yang sect, halatang nakatagpo na nila ang mga pirata na ito noon. At dahil buhay pa ang dalawang elder ng Yin Yang sect, nangangahulugan ito na walang kakayahan ang mga pirata na ito na patayin sila. Habang nakataas ang kanyang mga kilay, si Alvin ay tumingin sa eksenang lumalabas sa kanyang mga mata ng may interes. Medyo curious din siya. Paano malalaman ng dalawang matatandang Yin Yang sect na ito ang grupong ito ng mga pirata? Mga matatanda, sa wakas ay nagkita tayong muli pagkatapos ng 6 na buwan.
Aaminin ko na talagang mayroon tayong kapalaran, isang matandang nakaitim na nakatayo sa gitna ng grupo ng mga pirata na nakatayo sa gilid ng unahan ng matulin na bangka, nakatingin sa dalawang elder ng Yin Yang sect at sinabing may mahinang ngiti. Sino ang may kapalaran sa iyo? Hindi ka pani-paniwalang madilim ang mukha ng dalawang matandang Yin Yang sect. Kalahating taon na ang nakalipas, kaming tatlo ang naglaban sa inyong dalawa noon. Kahit na madali namin kayong natalo, kung magpapatuloy ang laban at napatay namin kayong dalawa, may pagkatalo rin kami. Para bang nakita niya ang pagkalito ng mga tao sa mabilis na bangka ng Yin Yang sect, walang pakialam na nagpatuloy ang matanda, noong oras na iyon, gumawa kami ng kasunduan na automatiko kaming aalis kung bibigyan mo kami ng 1,000 origin stones. Sa pagkakataong ito, hindi na rin ako hihingi ng sobra. Pareho pa rin ang 1,000 origin stones. Tinapos ng matandang nakasuot ng itim ang kanyang mga salita at nagtatanong na tumingin sa dalawang elder ng Yin Yang sect. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan na ng karamihan kung bakit hindi namatay ang dalawang matatandang ito sa kabila ng pakikipagkite sa mga pirata na ito noong nakaraan. Nagbayad na pala sila ng toll fee, dati. Para bang pinatutunayan ang punto ng sinabi ng matanda, ang dalawa pang matandang lalaki sa tabi niya ay biglang bumubulusok ng malakas na aura palabas, na idiniin ang karamihan sa mga taong naruroon sa mabilis na bangka na halos hindi na sila makahinga. Isang martial monarch powerhouse. Sabay-sabay, natakot ang lahat ng naruroon sa matulin na bangka, maliban kay Alvin at Irish. Higit pa rito, hindi sila ordinaryong martial monarchs. Mayroon ding ilang mga tao na may matalas na paghatol. Ang mga mukha ng dalawang elder ng Yin Yang sect ay lalong naging hindi mapakali. Gayunpaman, hindi nila agad sinagot ang pinuno ng pirata. Sa halip, sabay-sabay na lumipat ang kanilang mga tingin sa dulo ng matulin na bangka. O sa mas tumpak, ito ay patungo sa isang binata na naka-purple. Alvin. Kaagad, itinuon din ng pinuno ng pirata ang kanyang atensyon kay Alvin nang may interes habang kumikinang ang kanyang mga mata. Bakit kayo nakatingin sa akin? Dahil makakatakas tayo sa kamatayan sa pagbabayad lang, bakit gusto pa nating lumaban hanggang sa mamatay ang magkabilang panig? Nang makita ang dalawang elder ng Yin Yang sect na nakatingin sa kanyang daan, ngumiti si Alvin. Halos 70 kami dito sa grupo. Bawat isa sa amin ay nagbayad ng 30 origin stones para makasakay sa matulin na bangkang ito, kaya may kabuuang 2,000 origin stones. Ang 1,000 origin stones ay kalahati lamang ng kabuuang bayad na nakolekta ninyo sa biyaheng ito. Tinapos ni Alvin ang kanyang pangungusap sa isang hininga. Karamihan sa mga tao sa mabilis na bangka ay sumang-ayon sa mga salita ni Alvin habang iniangat nila ang kanilang mga ulo bilang pagsang-ayon. Ikaw. Noong una, gustong talakayin ng dalawang elder ng Yin Yang sect kay Alvin kung paano aalisin ang grupong ito ng mga pirata ng magkasama, ngunit sinong mag-aakala na siya na lang ang magsasabi ng mga ganoong salita. Saglit silang naasar na halos sumambulat ang kanilang mga baga sa sobrang galit. Kahit na hindi nila naisip na si Alvin at ang kanyang grupo ay mas makapangyarihan kaysa sa kanila, dahil si Alvin at ang dalawang iba pa ay nagtataglay ng lakas na maaaring lipulin ang Gold Devouring Organization, maaari nilang talunin ang grupo ng mga pirata sa harapan kung sila ay magsanib puwersa. Gayunpaman, hindi kailanman sumagi sa kanilang isipan na si Alvin ay talagang ganito kagago. Ang pinuno ng pirata ay orihinal na nakatingin kay Alvin nang may takot dahil ang dalawang matanda ay lumingon sa kanya sa puntong ito ng krisis, kaya hindi siya dapat maging isang simpleng tao. Gayunpaman, sa sandaling marinig niya ang mga salita ni Alvin, hindi niya napigil ang humagalpak ng tawa. Haha! Napakabait na batang babae. Sabi nga sa kasabihan, ang isang lalaking kumikilala sa katotohanan ng isang sitwasyon ay isang huwaran ng mga tao. Kayo na lang dalawang matanda ay dapat matuto sa munting dalagang ito. Nang matapos ng pinuno ng pirata ang kanyang sentensya, pinag-isipan niyang tingnan ang dalawang matatanda ng Yin Yang sect. Sa sobrang galit ng dalawa ay halos lumuwa na sila ng dugo. Dahil ang bait ko, hindi mo ba naisip na bigyan mo kami ng diskwento? Bakit hindi mo bawasan ang 50 origin stones para sa amin? Inangat ni Alvin ang kanyang ulo sa pinuno ng pirata at nakangiting nagtanong.
How dare you? Sabay-sabay, ang mga mukha ng marami sa mga pirata sa gilid ay nagdilim sa isang iglap habang sila ay umuungal ng malakas. Ikaw bata. Paano ka nang ahas makipagtawaran sa aming pinuno? Gusto mo bang mamatay ngayon? Habang sumisikat ang ugali ng grupo ng mga pirata, nagtaas ng kamay ang pinuno ng pirata, at tumahimik sila kaagad. Interesting. Interesting. Ang pinuno ng pirata ay tumingin sa mga mata ni Alvin saglit. Ang mukha na kanina lang ay binawi ang ngiti sa kanyang mukha ay muling sumilay na may matingkad at may ngiping ngiti. Kung gayon, para sa kapakanan mo, little laddie, ibabawas ko ang 50 origin stones para sa iyo. Salamat. Tumango si Alvin bago muling ipinikit ang kanyang mga mata, walang pakialam sa anumang nangyari sa kanyang paligid. Walang nakakaalam kung ipinipikit niya ang kanyang mga mata para magkaroon ng mental composure o kung talagang naglilinang siya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.